Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3571 higit sa pag-alam. Ang reaksyon ng Shenlong clan ay talagang mabilis. Nagalit si Ye Fan, kung hindi talaga siya sabik na makaalis sa Juyuan, talagang ayaw niyang umakyat. Ang malaking bagay ay napagkatapos ng paglinang sa loob ng 10,000 taon, maaga o huli, ang mga mapagmataas na hayop ng bundok Samero ay Year-Okon sa ilalim ng mga paa. Anak, si Master Taki ay isang asul na dragon ng 7 kapigatian, at ang kanyang katayuan sa angkan ay pangalawa lamang sa 2 pinuno ng pangkat ni Yao at Shi. Dumating ang matandang lalaki para sunduin ka ng personal. Hindi mo alam kung ano ang mabuti o masama. Ang asul na dragon Mian ay medyo hindi masaya sa itim na ambon. Pagpapadala ng boses kasama si Ye Fan. Halatang hindi pa nakakagaan ang loob ni Mian, dahil sa pressure sa itaas, hindi na siya nagpatuloy sa pag-shot. Bumilis ang tibok ng puso ni Ye Fan. 7 pagnanakaw. Ano ang antas ng 7 kapigatian ng banal na halimaw na ito? Bagaman ang bilang ng mga kapigatian ay hindi eksaktong kapareho ng ganap na lakas, may mataas na posibilidad na ito ay magiging mas malakas pa rin. Dahil ang pamilyang Shenlong ay hindi tulad ng ordinaryong tao na si Qinglong, kailangan ng ilang beses ng Qinglong Tribulation para magamit ang malalakas na kakayahan ng espasyo at oras. Sa makatuwid, mahirap tukuyin kung anong uri ng pagpapabuti ang magkakaroon ng Qinglong na may mataas na kalamidad. Sa anumang kaso, nang bumaba ang 7 Tribulations Azure Dragon para manguna, naramdaman ni Ye Fan na kailangan pa niyang iligtas ang mukha. Kasunod ng hininga na pinakawalan ni Taki, lumipad si Ye Fan sa buong hangin. Sa kalagitnaan, ako ay sinisiyasat ng hininga ng iba't ibang banal na hayop, at naramdaman kong may daan-daang mga mata na nanunood mula sa lahat ng direksyon. Sa gitna, hindi lang ang Dragon Family, kundi pati na rin ang iba't ibang high-level na Divine Beast ang lumitaw. Ni hindi masabi ni Ye Fan kung ang mga nakapaligid na bagay na nakatago sa itim na ambon ay mga bundok o mga banal na hayop. Hindi kalabisan na sabihin na si Ye Fan ay walang pinagkaiba sa isang pulga sa harap ng ilang mga banal na hayop. Kahit na ang mga gawa-gawang hayop na ito ay hindi sinasadyang gamitin ang kanilang paglilinang upang pigilan sila, ang pamimilit ay kamangha-mangha pa rin. Kung hindi dahil sa wuswang sword intent, naramdaman ni Ye Fan na hindi na kaya ng kanyang puso. Ito ay higit na nakaka-stress kaysa sa mga lupaing ninuno ng mga Diyos at hayop na napunta sa mga sinaunang Diyos. Unti-unti, natuklasan ni Ye Fan na ang bundok ng bundok Samero, sa halip na lumiit, ay lumalawak habang umaakyat ito. Pagkatapos magmadali sa isang mataas na antas, mayroon ng isang malawak na mundo sa hinaharap. Ang bundok na ito, baka tumalikod ito. Hindi napigilan ni Ye Fan ang pag-ungol, mahirap isipin na ang isang haligi ng bundok sa ibaba ay makakasuporta sa napakalaking kapatagan. Masasabing baligtad nga ang bundok Samero, muling sabi ni Taki sa pagkakataong ito. Tumingin-tingin si Ye Fan sa paligid at hindi man lang alam kung nasaan ang Taki na ito. Mukhang boring talaga ang buhay ni Juyuan. Hindi madaling baligtarin ang ganoong bundok, di ba? Mali ka, hindi ako naghihintay na baligtarin ito, ngunit ang bundok Samero, at ako mismo ang magpapabaligtad nito. Nagulat si Ye Fan, biglang nagising. Ito ay ang pagbabago ng dalawang mundo ng Yin at Yang. Kapag nabaligtad ang Yin at Yang, natural na mababaligtad ang ulo at buntot ng bundok Samero. Mula sa puntong ito, alam ng pinakamatandang grupo ng mga banal na hayop mula pa sa simula kung ano ang nangyari sa dalawang mundo ng Yin at Yang. Hindi napigilan ni Ye Fan na sumimangot, at may mga ideyang lumitaw sa kanyang isipan na wala roon noon. Kung titingnan mo ang iyong hitsura, alam mo na ang sekreto ni Yin at Yang. Naramdaman ni Ye Fan na nagkagulo ang chi at dugo ng buong katawan. Isang hindi nakikitang pakiramdam ng pang-aapi ang nagpamanhid sa kanyang anit, at ang kanyang mga binti ay halatang walang presyon, ngunit tila siya ay malapit ng humakbang sa lupa. Ang likas na takot sa aking puso ay sumambulat sa sandaling ito. Napakalakas ng momentum. Sa kalangitan, isang pares ng malalaking asul-gintong mata ang bumukas. Dahil ito ay napakalayo, nakikita ni Ye Fan ang dalawang malaking malaapoy na mga mata ng dragon, at maging ang hugis ng ulo ng dragon ay malabo. Senior Xiao. Sinubukan ni Ye Fan ang lahat ng kanyang makakaya na pakalmayin ang kanyang isip, at hindi nagtanong ng mapagpakumbaba o mayabang. Eksakto. Ang boses ni Yao ay banayad at marilag. Dahil ang demonyong emperador ay naghilo na, kung gayon malamang na alam ng mga nakatatanda, bakit ako nandito? Walang sinabi si Yao. Gusto kong tanungin ang senior, ang pangalan ni Ymir, o, alam ba ng senior, may mga nilalang ba sa underworld na umalis sa Juyuan? Tanong ulit ni Ye Fan. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang nagtanong pabalik si Yao, ano sa palagay mo ang bagay sa pagitan ng dalawang mundo ni Yin at Yang? Kinaikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata, at sigurado, karamihan sa mga matatandang kasamahan ng mythical beast ay alam ang tungkol sa malalaking pagbabagong naganap sa simula. Sa ganitong paraan, talagang mahirap sabihin kung bakit nasa Juyuan ang banal na hayop. Wala akong personal na karanasan, at ang impormasyong alam ko ay hindi pa ganap na nakumpirma, kaya hindi ako makakagawa ng mga conclusion.
At saka, sa kakayahan ko ngayon, hindi ako qualified na suriin ang bagay na ito, di ba? Ngumisi si Yao, slick. Iba ka sa mga emperor na nakilala ko dati. Nagsasabi lang ako ng totoo, sabi ni Ye Fan. Kahit na hindi ka magbigay ng pahayag, ang espadang hawak mo sa iyong kamay ay nagpahiwatig na. Saang panig ka nakatayo? Tiningnan ni Ye Fan si Taichu sa kanyang kamay, ngunit hindi niya ito maitago, at sinabing, kilala ni Senior ang Taichu Demon Dragon Emperor. Higit pa sa pag-alam. Ngumisi si Yao, sino sa palagay mo ang nagpilit sa akin na maghintay dito? Nang inag ang puso ni Ye Fan. Ang Divine Beast ay bumaba sa Juyuan at inusig ng Demon Dragon Emperor of the Absolute Beginning. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ito rin ay may katuturan. Sa tingin ko, para mabago ang mga alituntunin ng Yin at Yang reincarnation ng limang Tai, ang mga pinuno ay naglunsad ng operasyong pagpatay laban sa Demon Dragon Emperor noong mga unang araw. Ang Shenlong clan, bilang nangungunang lahi na karapat-dapat na lumahok, ay natural na makakasali. Sa paghusga mula sa mga resulta, ang Shenlong ay may mataas na posibilidad na maging bias sa ilang mga master, kaya nagdulot ito ng sakuna. Ang maalamat na dragon ay nawawala. Kung, tulad ni Pangu at Daozo, nagbago na sila sa isang uri ng walang hanggang pag-iral, maaaring hindi na sila muling lumitaw. Xinglong, sapat na upang harapin ang ordinaryong demonyong dragon sa simula, paano ito magiging kalaban ng emperador ng demonyong dragon? Sa ganitong paraan, ito ay katumbas ng failure of mutiny. Upang mabuhay, ang mga hayop ay walang pagpipilian kundi ang magdusa sa Xia Juyuan. Sa madaling salita, ang ginawa ng Demon Dragon Emperor sa simula ay hayaan ang mga taong ito na umaasa na hindi pumasok sa cycle ng Yin at Yang na dahan-daang tiisin ang paghihirap. Walang magawa ang panunood, ang reincarnation ay nawasak, si Yin at Yang ay wala sa balanse, at maaga o huli, lalamunan ng underworld ang kasalukuyang mundo. Kung ano ang mangyayari sa huli, hindi alam ni Ye Fan at hindi mahulaan, dahil wala siyang ganoong lakas. Senior, maaaring nakilala ko na ang Demon Dragon King ng Absolute Beginning, ngunit hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makumpirma kung siya nga. Kung ang taong iyon ay ang Demon Dragon Sovereign of the Beginning, kung gayon hindi ko naisip ang tungkol sa pagpili na hiniling niya sa akin na gawin. Well, hindi iyon bilang. Noon, wala akong planong suportahan ang anumang partido. Kung ayaw mong sagutin ang tanong ko dahil sa espada sa kamay ko, wala akong masabi. Natahimik ulit si Yao. Gayunpaman, ang hindi nakikitang pamimilit ay talagang lumalakas at lumalakas. Naramdaman ni Ye Fan na siya ay pinagpapawisan, nakatayo sa parehong lugar, nararamdaman na pinahihirapan bawat segundo. Maya-maya, biglang may mahinang boses. Sige, huwag mo nang takutin ang batang ito, napakabata niya, ano ang pakikitungo sa kanya noon? Biglang nawala ang pressure, nakahinga ng maluwag si Ye Fan, at nalaman niyang basang-basa ang kanyang damit. Siguro ito si Patriarch Shi. Nilingon ni Ye Fan ang kanyang ulo at nakita sa ibang direksyon, lumitaw ang dalawang malalaking mata ng dragon na magkapareho, ngunit ang kulay ay turquoise. Sa loob ng ilang sandali, apat na bituin, ang tila lumitaw sa langit. Kabanata 3572, ito ay tungkol sa mga gawain. Anak, hindi pa namin narinig ang pangalan ng underworld na itinatanong mo, Ymir. Ang Juyuan ay ang hangganan sa pagitan ng Yin at Yang. Sinasabi na ito ang lugar ng kapanganakan ng Five Tails, at ito ay may malaking kahalagahan sa Five Tails. Ang operasyon ng Tai ay matatag, at ang lumikha ay nagtakda ng maraming limitasyon para dito. Kung gusto mong umalis dito, kahit na ang katawan ay walang kamatayan, maaaring hindi ito madaling gawin, maliban kung mayroon kang kapangyarihan ng lumikha, maaari kang pumunta at umalis ng malaya. Kaya, kung ang Ymir na binanggit mo ay talagang nagmula sa Juyuan patungo sa kaharian, kung gayon hindi man lang ito masisira. Kumunot ang noo ni Ye Fan, ngunit hindi maka-adapt si Ymir sa realm, kaya nag-transform siya sa realm ng direkta sa realm. Ang dalawang lahi, ang Titans at ang Elves, ay nagpatuloy sa kanilang bloodline, halatang hindi masisira. May isa pang posibilidad. Biglang nagsalita si Taki na kanina patahimik. Ano? Tanong ni Ye Fan. Ang Ymir na iyon ay hindi napunta sa mundo sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas, sabi ni Taki. Natigilan si Ye Fan, ibig mong sabihin, sino ang nagdala kay Ymir sa mundo? Iyan ay dapat ang antas ng lumikha. Nag-flash kaagad ang isip ni Ye Fan pagkasabi niya nito. Hindi ko maiwasang isipin na ang pamilya Lao Lin ay nananatili sa libingan ng mga sinaunang Diyos, at si Titan ay nagbabantay sa labas. Pwede ba? Ang Demon Dragon King ba ng Absolute Beginning? Sa pag-iisip nito, agad na nag-ugnay si Ye Fan ng maraming tanong. Ang mga ninuno ng mga Titan ay nagkaroon ng pagtatalo kay Hongmeng. Kung si Hongmeng ang guardian force ng Underworld, ang Titan ay talagang kumakatawan sa Underworld. Lumilikha ang mga Titans ng mga pagpatay at digmaan para mas mabilis na mapuno ang Juyuan ng mga kaluluwa, at mas bumilis ang pagkamatay ng mundo. Sa huling henerasyon ng Cronus, sinusubukan pa rin nilang mag-provoke ng mga digmaan, makikita na palagi nilang ipinatupad ang ideyang ito.
Sinabi ni Yao sa malalim na boses, sa simula pa lang, ang Demon Dragon Emperor ang may pananagutan sa paglamon sa sibilisasyon ng Five Days at pagpayag sa Five Days na muling magkatawang tao. Kaya, sa mga mata ng Demon Dragon Emperor, walang pinagkaiba ang Yin at Yang, dahil maya-maya ay magbabago ito. Hindi mahirap unawain na ang Demon Dragon Emperor ay kinasusuklaman ng buhay sa lupa, at dinala ang makapangyarihang uri ng underworld sa lupa upang lumikha ng kaguluhan. Sinabi ni Shi, hindi ito dapat mangyari. Bagamat ang Demon Dragon Emperor ay pumatay ng hindi mabilang na tao, hindi siya gagawa ng inisyatiba upang kunin ito. Magsimula ng digmaan. Kung ang Ymir na iyon ay talagang inilabas ng Demon Dragon King, ito ay marahil dahil sa iba pang mga kadahilanan. Ang kasunod na digmaan ay maaaring mapuko ng mga inapo ni Ymir. Ang Demon Dragon King at ang Underworld, hate ang mga buhay na nilalang sa kaharian ay nahihiya, ano ang masasabi mo sa kanila? Naiinis na sabi ni Yao. Napabuntong hininga si Shi, gusto talaga ng Demon Dragon Emperor na ganap na masira ang mundo, sino ang makakapigil dito? Maaari itong lunukan ng direkta, at hindi ako mabubuhay. Ngunit ito ay magbibigay sa akin ng isang paraan upang mabuhay at makapunta sa Juyuan, kahit na ang mga kondisyon ay malupit. Ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay ang kabaitan ng isang pag-iisip. Sa mata ng Demon Dragon Emperor, wala tayong pinagkaiba sa mga nilalang sa ilalim ng mundo, ipinagkatiwala nito ang ating kapalaran sa ating sarili. Biglang may naisip si Yefan. Takot na takot si Hongmeng sa Abyss Witch, na marahil ang anino na dala ng Queen of Thousand Faces. At ang Reyna ng Thousand Faces ay pupunta sa Hongmeng upang pumatay, tiyak na hindi para sa kanyang sarili. Kung gayon, malaki ang posibilidad na iligtas nito ang ilang tao gaya ng mga Titans. Hindi dapat sapat ang lakas ni Titan para protektahan ang sarili, malaki ang posibilidad na siya talaga ang Reyna ng Thousand Faces, para mabigla si Hongmeng. Sa pag-iisip tungkol dito, malamang na kaibigan ng Demon Dragon King si Ymir sa simula. Alagaan ang mga supling ng iyong mga kaibigan, at maaari kang mapatawad. Anyway, makinig ka sa kahulugan ng mga singers. Hindi mo alam kung paano lalabas. Pabirong sinabi ni Yao, maaari mo pang isuko ang puso ng emperador at magmakaawa sa Demon Dragon Emperor, baka maalis ka nito. Anak, sa totoo lang, hindi mo kailangang mag-alala masyado. Mayroon kang magandang kinabukasan. Kung ang isang araw ay walang kamatayan, may pagkakataon pa. Napakabait at aliw ni Shi. Bihira talaga para sa katawan ng tao na maranasan ang pagbabago ng Dragon Pond nang hindi namamatay, sabi din ni Toki. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak. Hindi naman sa minamaliit niya ang sarili niya. Hinihintay na lang niya na maging immortal siya. Anong taon at buwan? Junior dare to ask, ilang kalamidad ang mga Blue Dragon na humaharang sa Mian ko sa ibaba? Bakit, sa tingin mo hindi karapat-dapat si Mian na maging kalaban mo? O, susubukan mo ba ako? Tanong ni Yao. Hindi nasisiyahang sinabi ni Shi, matandang Yao, nakakatuwa bang ay bully ang isang bata? Kung tutusin, hindi naman siya kumpletong pangangatawan ng angkan ng Shenlong, at magandang saktan si Mian. Kailangan mong talunin siya hanggang kalahating kamatayan. Kung mayroon kang sapat na lakas, hanapin ang mga Ghost Emperors at mga Ghost King at tanggihan sila. 2 beses na tumawa si Yao Gan, inaasar lang siya, ano ang ikinababahala mo? Sinabi ni Shi Wenwen, Yefan, kung gusto mong linangin, magkakaroon pa rin kami ng ilang tao sa klan na angkop para sa iyong kalaban. Si Mian ay 5 nakawan na, at para sa iyo ngayon, ito ay mas malakas pa rin, ngunit ito ay agresibo, at kailangan itong makipagkita sa iyo sandali bago ito pabayaan. Walang magawa si Yefan. So, aminado kayong lahat na sinadya ang pagsubok. Paano makakaakyat ang sinuman sa tuktok ng bundok ng Samero ng basta-basta? Sabi ni Toki sa tabi niya. Si Yefan ay masyadong tamad na makipagtalo, sa katunayan, ang sagot ay katulad ng kanyang hula. Tinataya niya na ang Mian ay hindi lalampas sa 6 na magnanakaw, dahil kung ikukumpara sa 2 pinuno ng angkan ng 8 magnanakaw, napakalaki ng agwat. 5 kapigatian. Okay, kaya kung tanggapin. Bagamat medyo ayaw ni Yefan, may isip niya ito mula sa ibang anggulo. Ilang taon na siya, bakit niya ikumpara ang sarili niya sa iba? Kapag nalampasan niya ang lahat ng pamamaraan gamit ang isang espada, mas malalim ang paglilinang, at pagbutihin ang pangangatawan ng dragon, tiyak na makakarating siya sa tuktok. Pagkasabi noon, gusto talaga siyang pasalamatan ni Yefan para sa pagsubok na ito. Mas malalim niyang nalalaman kung gaano kahalaga ang karne, at kung hindi mo ito papatayin, magkakaroon ka ng mas maraming pagkakataon. Tila habang unti-unting nagiging dragon ang kanyang katawan, kailangan ding ayusin ang kanyang crazy dance. Pagkatapos ng lahat, ang katawan ng tao ay tiyak na naiiba sa katawan ng dragon, at ang mga detalyeng iyon ay natural na kailangang baguhin. Anak, gusto mo bang magsanay? Tanong ni Shi. Nang bumalik si Yefan sa kanyang katinuan, napagtanto niya na iniwan niya ang mga malalaking boss na ito sa tabi nang siya ay abala sa kanyang mga iniisip. Hindi ko kailangan sa ngayon. Salamat, Chief Shi, magre-retiro muna ako. Sumaludo si Yefan, tumalikod at lumipad pababa sa bundok Samero.
Bagamat gusto niyang ipagpatuloy ang pakikipag-usap kay Qinglong, ang kanyang puso ay parang palaso, at hindi siya makakasundo ng hindi nagtatanong sa lahat ng pangunahing puwersa. Nang malapit na niyang ihagis ang Dragon Shadow Fragmentation, biglang naramdaman ni Ye Fan ang isang malakas na aura sa likod niya, na nagkulong sa kanya. WHO. Nagtataka si Ye Fan, nakita kaya ni Yao na siya ay nabalisa at pinadala si Long upang patayin siya. Hindi naman masyado diba? Kung gusto mo talagang pumatay, diretsyong babarilan mo, at tinatayang hindi mo ito mapipigilan. Naloko kayo ni Yao at Shi. May tinatago sila sa inyo, pero may paraan talaga para makaalis. Isang boses ng babae ang nanggaling sa malinaw at malambing na boses. Bumilis ang tibok ng puso ni Ye Fan, at naghihinala siyang tumingin sa paligid. Bakit mo nasabi ito? Bakit sila nagsinungaling sa akin? Ikaw ay isang Emperor Swordsman, ang iyong potensyal ay mas mataas pa kaysa kay Ji Xuanyuan, at maaaring paboran ka ng Demon Dragon Emperor. Ang pagpapanatili sa iyo sa Mingquan ay kapakipakinabang sa Shenlong Clan, at maging sa kasalukuyang Yangjian. Lahat ito ay kapakipakinabang, kaya natural na hindi kita papakawalan. Ang mga mata ni Ye Fan ay kumikislap, kahit na hindi siya lubos na naniniwala dito, ito ay may kabuluhan. Kung ganoon, si Shi, ang babaeng dragon, ay mas makasalanan pa kaysa kay Yao. Ang pag-iwan sa kanya upang magtanim sa Mount Samero ay talagang hayaan siyang manatili sa kaginhawahan, at huwag pumunta kahit saan. Mga gawain, lahat ng gawain. Mahirap bantayan. Salamat sa sarili ko, nararamdaman ko pa rin na napakabait at mapagbigay ni Shi. Kung gayon sino ka? Bakit mo sinabi sa akin ito? Hindi napigil ang magtanong ni Ye Fan. Kabanata 3573 Huked. Masyadong malapit sa Mount Samero, kaya hindi maginhawang magsabi pa. Mag-teleport ka palayo, at pupunta ako doon mamaya. Saan ako magte-teleport? Kahit saan, basta't sapat ang layo nito sa bundok Samero. Kung gayon paano ka nakarating dito? Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, gusto kong makasabay ka sa isang iglap. Sinabi ni Ye Fangson na ang babaeng ito ay mayabang, ngunit kailangan niyang makita kung ano ito. Isang anino ng dragon ang nabasag sa kalangitan, at si Ye Fan ay lumayo sa bundok Samero at umabot sa isang bangin. Sa sandaling tumingin siya sa harap, nagulat si Ye Fan. Sino ta? Nasa harapan niya ang isang matikas na babae na nakasuot ng mahabang saya na damit sa sahig at medyo mahigit 1.8 metro ang taas. Ang pinakakapansin-pansin sa babae ay ang kanyang turquoise na buhok, na hanggang baywang, at may lamig sa pagitan ng kanyang mga kilay. Bakit, hindi mo nakikilala kapag naging humanoid ka? Malamig na tanong ng babae. Bumalik sa katinuan si Ye Fan, at nang maramdaman niyang mabuti ang hininga ng babae, bigla siyang natauhan. Ikaw ba si Qinglong? 7 kapigatian, Qinglong, di. 7 kapigatian. Nilunok ni Ye Fan ang kanyang lalamunan. Hindi nakakagulat na ang mga salita ay napakabastos, lumalabas na ito ay hindi lamang kasing simple ng niubi, ngunit, Dragon Force. Anong tinatitigan mo ako? Kumunat ang noo ni Di at tinignan ang sarili. Akala ko mas madaling kausapin ka sa anyo ng tao, anong mali? To be honest, ang hitsura ng isang tao ay talagang mahirap maging matikas, payat, walang texture ng mahalagang metal, ito ay talagang hindi masyadong maganda. Ito ay maganda. Saglit na bamulong si Di sa sarili, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at sinabing, tama, nakalimutan ko na ikaw talaga ang Dragon Clan namin, mas gusto mo ba ang katawan ng dragon? Nagmamadaling iwinagayway ni Ye Fan ang kanyang mga kamay at sinabing, Miss D, masyado kang nag-iisip, ito lang ang unang pagkakataon na nakita ko ang Azure Dragon Beast na naging tao. Kaya ganyan. Tumango si Di at sinabing, sa normal na mga pangyayari, totoo na walang gaanong mahika. Ang mga dragon ay handang maging tao, pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay masyadong mahina at hindi naaayon sa pagkakakilanlan ng ating lahi ng dragon. Tuyong tumawa si Ye Fan, ngunit hindi niya mapabulaanan, ang sinabi nila ay totoo, at ang likas na agwat ay talagang napakalaki. Kanina mo lang sinabi na kumanta sina Yao at Shi ng dobleng tambo at nagsinungaling sa akin. Dobleng tambo. Parang kakaiba si Di. Ito ba ang kumakanta ng puting mukha, ang isa na kumakanta ng itim na mukha, ay nakikipagsabuatan laban sa akin? Oo, kahit na ang karamihan sa Mingquan ay walang alam na sekreto, ngunit tiyak na alam ito ni Yao at Shi. Sinabi ni Dizing, may isa ang channel ay maaari ding isang ilog, na nag-uugnay sa dalawang mundo ng Yin at Yang. Oh, anong klaseng ilog? Nagmamadaling tanong ni Ye Fan. Hindi ko alam kung ano ang tawag dito, baka walang fixed na pangalan, dahil umiral ito noong nilikha ng lumikha ang 5 Tays. Hindi nakaimik si Ye Fan, ni hindi mo alam ang pangalan, paano mo nalaman? Exist. Nakita mo na ba? Sinabi ni Di, Yin Yang Taiji diagram, bakit may kaunting Yang sa perineum, at kaunting Yin sa Yang? Natural na sinasagisag nito ang Yin sa Yang, ang Yang na may Yin, at ang pagkakatugma sa pagitan ng Yin at Yang. Maraming iba't ibang teorya, ngunit sa pangkalahatan ay ito ang ibig sabihin. Walang pakialam na sinabi ni Di, hindi ko alam, saan mo nakuha ito,
ngunit sa pagkakaalam ko, ang dalawang itim at puti sa diagram ng Taiji ang orihinal na kahulugan ng mga tuldok ay markahan ng CP na nag-uugnay sa dalawang mundo ng Yin at Yang. Dahil sa pagkakaroon ng CP na ito, ang mundo ng Yang na hindi dapat magkaroon ng Yin ay may Yin, at ang underworld ay may Yin. Yang. Sinasabi na ang Yin-Yang 5 phase ay umiikot sa mga cycle, at ito ay dahil din sa relasyon ng ilog na ito. Iyan ay maaaring isang daluyan ng dugo ng lumikha, at ang daloy ng dugo, dito ang nagpapanatili sa 5 phase na umiikot. Ito lang na pagkatapos ng pagkawasak ng 600 ng reinkarnasyon, ang dalawang kaharian ng Yin at Yang ay nawalan ng balanse, at ang likido sa ilog ay marahil din ito ay nadumisan ng Yin. Narinig ito ni Yefan ng mahiwaga, iniisip sa kanyang puso, hindi ba dapat ito ang ilog na binanggit ni Lao Lin? Ngunit kapag iniisip ko ito, sa palagay ko ay hindi ito ang parehong konsepto. Sa kabaligtaran, ang EITR, ang kamandag na nagsilang sa bukal ng buhay, ay maaaring may kinalaman dito. Sa pag-iisip tungkol dito, naramdaman ni Yefan na may batayan ng alamat na ito. Kung talagang umiiral ang CP na ito, at higit sa isang tao ang nakakaalam tungkol kay Mingquan, hindi ba talaga nila gustong lumabas? Tanong ni Yefan. Sinabi ni Di, hindi alam ng maraming tao, at walang nakakaalam kung nasaan ang daanan. Dahil ang fifth tie ay patuloy na nagbabago, ang lokasyon ng daanan ay may offset din. Higit pa rito, mayroong likidong umiral sa simula ng pagkakatatag ng 5 Tays, na siyang pinaka-orihinal at primitive na kapangyarihan ng 5 Tays. Anong uri ng kaharian sa tingin mo ang posibleng makatiis sa binyag ng likidong iyon? Nanliit ang mga mata ni Yefan, hindi masisira, maging ang lumikha. Oo, kahit alam mong kaya mong lumabas sa daanan na iyon, hindi ibig sabihin na makakaligtas ka. Sa karagdagan, ang mga pinakamakapangyarihan sa Mingquan, o hindi ako nang ahas na lumabas, o wala akong planong lumabas, kaya natural, walang nagmamalasakit sa daanan na ito. Napabuntong hininga si Di, bagaman sinabi ko sa iyo sa ganitong paraan, hindi ko alam, hindi ka magtatagumpay. Ibinaba ni Yefan ang kanyang ulo at nag-isip sandali, pagkatapos ay nagtanong, bakit mo ito sinasabi sa akin? Gusto kong makipag-deal sa iyo. Deal. Kung maaari kang lumabas at gumawa ng isang bagay para sa akin, sabi ni Di. Ano? Pagpatay sa patron ng Hongmeng, ang Azure Dragon ng 9 Tribulations. Berde. Ang puso ni Yefan ay nabigla, at pagkatapos ay sinabi niya ng nakangiti, masyado kang mapanglait sa akin. Pinapatay ko ang 9 na kapigatian. Ang Dragon Soul ay immortal sa simula ng 8 kapigatian, at ang 9 na kapigatian, ito ba ay isang pag-iral na malapit sa lumikha? Ito ay hindi malapit, mula sa isang tiyak na punto ng view, ang 9 Tribulations ay ang lumikha. Maaari na itong manipulahin. Buhay at kamatayan. Hindi nakaimik si Yefan, kung gayon gusto mo akong pumatay. Ang immortalidad ay hindi nangangahulugan na hindi ito mawawala o magdurusa. Ang masining na paglilihi ng emperador ay higit sa lahat ng mga patakaran, hanggat naabot mo ang isang sapat na taas, ikaw sa huli, ito ay magiging mas mahusay kaysa sa Azure Dragon ng 9 Tribulation. Sinabi ni Di na may maningning na mga mata, sa totoo lang, dapat mong maunawaan na ang immortalidad ay kamag-anak lamang. Di ba? Huminga ng malalim si Yefan, hindi alam kung kailan magsisimula, kahit na ang very toxic air ni Mingquan, nakahinga siya ng maluwag. Ano ang relasyon mo sa patron ng Hongmeng? Bakit gusto mong patayin ko ito? Hindi mo kailangang malaman ang tungkol dito, ay pangako mo lang sa akin. Ngumiti si Yefan, ikaw mismo ang nagsabi sa akin, hindi kita tinanong, bakit gusto mong tulungan kitang patayin ang dragon? Mapaglarong ngumiti si Di, kung sasabihin ko. May paraan ako para matulungan kang mahanap ang daanan na iyon. Ano ba? Nagulat si Yefan. Damn! Kayong mga matandang dragon, lahat kayo ay mga espiritu ng dragon. Hindi ninyo mahahanap iyon. Channel. Hintayin mo siyang kunin ang pain. Paanong mabitawan ni Yefan ang clue na ito ngayon? Sa huli, ito ay ang 7 Calamities Azure Dragon, isang matagumpay na tao, maaari siyang magtagumpay sa anumang bagay, at ang kanyang mga kasanayan sa negosasyon ay pinakamataas, nakangiting sabi ni Yefan. Masyado ka pang bata, pabirong sabi ni Di, paano ka, how dare you make a promise? Kabanata 3574 hindi ko ba magagawa? Emperor Swordsman, kung gusto mo talagang gumawa ng isang time na pangako, natural na kailangan mong gawin ang iyong sinasabi. Ngunit, patayin ang 9 Tribulations Azure Dragon. Gustong umiyak ni Yefan ngunit walang luha, ano ang pangakong ito? Ngunit sa pangalawang pag-iisip, hindi hiniling ng kabilang partido na patayin siya sa loob ng gaano katagal. Napakalaking bagay na lumabas at antalahin ito ng bilyon-bilyong taon, at pagkatapos ay tingnan ito sa ibang pagkakataon. At saka, baka hindi ako makalabas mag-isa. Pagkatapos mag-isip tungkol dito sa aking puso, nakaramdam ng kagaanan si Yefan. Gayunpaman, sa panlabas, si Yefan ay mayroon pa ring labis na pagkabalisa, nahihirapan at nalulumbay na ekspresyon. Napakamot si Yefan ng kanyang ulo, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sakit, at nag-alinlangan ng mahabang panahon. Kalimutan mo na ito.
Dahil wala akong pagpipilian, ipinapangako ko na kung makakalabas ako, sisirain ko ang patron ng Hongmeng, ang Azure Dragon ng Nine Tribulation, at ang Berde. Ngumisi si Di, ang kanyang mga mata ay parang nanunood ng isang maliit na bata na naglalaro. Huwag mong isipin, hindi ko alam kung ano ang iniisip mo, ngunit talagang hindi makatutuhanang patayin mo ito kaagad. Mangako ka lang. Nakonsensya si Ye Fan at sinabing matuwid, paano ito? Palagi ko itong sinasabi. Dapat mong gawin ito, at pumatay kapag nagkaroon ka ng pagkakataon. Tama si Yao, iba ka sa ibang mga emperador sa mod. Napakatuso. Napabuntong hininga si Di, na may masamang tingin. Namula si Ye Fan, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Paano mo nahanap ang daanan na iyon? Sinabi ni Di, sa buong Mingquan, kung may makakahanap ng daanan na iyon, iisa lang ang tao. Siya ay nasa Yushu Palace. Ji Xuanyuan. Ang unang reaksyon ni Ye Fan ay, magkikita pa ba tayo sa lalong madaling panahon? Hindi ito magagawa ni Emperor Xuanyuan, ngunit matutulungan ka ng kanyang kapatid na si Jiang. Siyempre, kung makukumbansi mo siya ay depende sa iyong kakayahan. Jiang. Sumimangot si Ye Fan, hindi ba Emperor yan? Sa paghusga mula sa labanan ng Barbarian Pearl, ito ay isang super, daddy, mahahanap kaya niya ang daanan na iyon. Biglang bumungad sa mukha ni Di ang walang katumbas na sakit. Di nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang kanyang orihinal na magandang mukha ay naging medyo nakakatakot. Ano bang problema mo? Nagulat si Ye Fan. Mariin na pina-vibrate ni Di ang kanyang katawan, at agad na sumunod, isang pagsabog ng dugo ng dragon ang lumabas. Nakita ko ang higit sa 100 piraso ng Blue Gold Dragon Scales na lumitaw sa hangin. Pinunasan ni Ogi ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at mabilis na nakabawi ang kapangyarihan ni Aoki. Kaagad, ibinuka niya ang kanyang bibig at iniluwa ang nakasisilaw na apoy ng dragon. Ito ay Long Xiao Jiushan. Sa ilalim ng tempering ng nakakatakot na puwersang ito, ang 12 ng mga piraso ng berdeng kaliskis ng dragon ay patuloy na nakakonsentra at pinigilan pagkatapos matuno. Sa huli, naging airtight armor ito. Ang Blue Gold Armor ay hindi mukhang napakarilag, kahit na medyo malaki. Gayunpaman, alam na alam ni Ye Fan kung gaano kahalaga ang bagay na ito. Ang 7 Rubbery Blue Dragon, ang baluti na gawa sa sarili nitong kaliskis ng dragon. Bihira lang ang mga materyales, kung hindi si Di mismo ang nagpino, kung bibigyan mo siya ng mga materyales, hindi niya yata kaya. Bago niya tinadtad ang kaliskis ng dragon ng korona, nakahanap na lang siya ng malambot na posisyon para magsimula. Ang mga kaliskis ng dragon ni Kedi ay malinaw na ilan sa mga pinakamatigas na bahagi ng kanyang katawan. Kahit na hindi ko alam kung maaari kang lumabas, ngunit seryoso ako, hinihiling ko sa iyo na gawin iyon. Ang baluti na ito ay sinadya upang maging tanda ng iyong mga intensyon at tulungan ka. Tiningnan siya ni Ye Fan na lumulutang sa kanyang harapan, nagniningning ng maliwanag. Ang walang hanggang Azure Dragon Armor, sa unang pagkakataon, ay nadama ang kabigatan ng kasunduan na ito. Saglit siyang nag-alinlangan, ngunit kinuha ang baluti. Katumbas ng same time ding sumang-ayon sa komisyon ni Ogi. Nang makitang ibinaba ni Ye Fan ang armor, bahagyang napanatag si Di. Fair na, sana mahanap mo ang daanan na iyon bago ang susunod na 100 Ghosts Night Walk. Magkahalong mood din si Ye Fan, bagamat hindi pa rin niya alam kung ano ang relasyon ni Di at ng Patron Saint ni Lu at ng festival, pero don't mind to ask more. Pagkatapos magpaalam, isang Dragon Shadow ang nabasag sa hangin, at umalis si Ye Fan sa bangin. Narinig ko ang lahat, bakit itatago mo pa? Maya-maya, sabi ni Diyu sa mahinang boses. Isang boses ang walang magawa. Bakit mo ginagawa ito? Noon, ang iyong ama na si Lu ay walang magawa. Pagkatapos ng lahat, sino ang makakalaban sa Demon Dragon Emperor sa simula? Hindi mo matulungan ang iyong sarili. Ngumisi si Di, Taki, kung ikaw nga, may pagkakataong manatili sa mundo, iiwan mo ba ang iyong asawa at mga anak at itatago mo lang sila para sa iyong sarili? Natahimik sandali si Taki, pagkatapos ay nagsabi, upang maprotektahan ng mabuti si Hongmeng, walang masama sa pinakamalakas na pananatili. Sinasabi mo yan dahil hindi mo alam kung ano ang pagmamahal sa pamilya. Taki, masyado kang kalmado, lagi kang makatuwiran at matalino. Mapait na sinabi ni Di, namatay ang mga kamag-anak ng malungkot at iniwan ang kanilang malalapit na kamag-anak. Parang hindi mo naiintindihan. Natahimik ulit si Taki. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong si Di Kai, sasabihin mo ba kina Yao at Shi ang tungkol sa nangyari ngayon? Hindi, pero kahit hindi ko sabihin sa kanila, malalaman din nila sooner or later. Okay lang. I see. Lumabas ka, gusto talagang lumabas ng batang iyan, kahit anong mangyari, hindi nila mapipigilan. Bumantong hininga si Taki, malamang hindi ito pinangarap ng Ye Fan na ito, gusto mong patayin hindi lang si Lu, kundi pati na rin siya. As expected of Taki, I can tell what I think in one sentence, bakas ng puot ang sumilay sa mga mata ni Ogi. Dahil si Ye Fan ang pinabura ng Demon Dragon King sa simula. Oo, kung gusto niyang lumabas, mamamatay siya. Kahit na siya ay mapalad na lumabas at patayin si Lu para sa akin, hindi ito masamang ideya. Ngumisi si Di, kawawang bata.
Nakakatawa talaga ang ekspresyon ng mukha niya noong kinuha niya ang scale armor ko. Talagang inisip niya na sa lugar kung saan ipinanganak ang kaguluhan, kung gaano kalaki ang depensa ng aking kaliskis, Hajijek. Palasyo ng Yushu. Sa labas ng kwarto ni Ji Xuanyuan. Nakilala ni Feng Hao si Xuanuf at tumingin sa loob ng hall na may nag-aalalang ekspresyon. Si Ji Xuanyuan ay nakaupo mag-isa sa isang unan sa gitna, nakatalikod sa pinto at ang pisngi sa isang kamay, na parang may iniisip. Hindi ka ba umiyak? Tanong ni Feng Hao voice transmission. Sa pagkakataong ito, maganda pa rin, ngunit hindi ako umiyak, malungkot lang, sabi ni Zuano. Narinig ko iyon doon. Ay isang draw sa Lungian. Oo. Ang matalo sa isang draw ng isang junior, o ang Demon Emperor mismo ang nagpasya nito, malamang na malaki ang suntok, napabuntong hininga si Xuanov. Matapos huminga ang hangin, pumasok siya at bumati ng may paggalang, at sinabing, bihira na ang iyong kamahalan na makatagpo ng isang kaaway sa kanyang buhay. Ngayon na mayroon pang isa pang emperador na eskrimador na maaaring makipag-usap sa mga espada, ito ay dapat na isang pagpapala. Ito ay hindi magtatagal ng maraming araw, at ang iyong kamahalan ay magkakaroon ng higit pang mga pananaw. Ji Xuanyuan lumingon siya na may naguguluhang ekspresyon, Brother Feng, anong problema mo? Si Wei Chen ay nakatingin sa kanyang kamahalan dahil sa draw at nalungkot, at gustong sabihin sa kanyang kamahalan, hindi na kailangan. Isang draw. Natigilan si Ji Xuanyuan at sinabi. Hindi ko naisip. Ha? Natigilan si Feng Hao. Nagmamadali ding pumasok si Xuanuf, kung gayon, bakit ka nakasimangot? Alam mo ba na lahat ay nagmamalasakit sa iyo? Nagulat si Ji Xuanyuan, lumiit, at mahinang sinabi, nalulungkot ako, ngunit hindi dahil sa pagkakatali sa pagiging espada. Hindi kaya nag-aalala ang kamahalan sa paglala ng 100 Ghosts Night Walks. Naging positibo ang ekspresyon ni Feng Hao. Ngumisi si Ji Xuanyuan at sinabing, hindi, basta. Ang absolute beginning sword ni Ye Fan, hinawakan ko ito, ang galing. Pero hindi niya ako ibibigay. Nag-aalala ako. Iniisip ko lang. Ano ang dadalhin? Ibigay mo sa kanya ang baby, payag ba siyang ipagpalit? Agad na natakot si Feng Hao. Isang asol na ugat ang lumitaw sa ulo ni Xuanov, nakaupo ka nang nakayuko simula noong bumalik ka, iniisip lang ito. Hindi ba pwede? Napagtanto ni Ji Xuanyuan na tila masama ang sitwasyon, at nagmamadaling idinagdag, Xuanov sister, ito ay napakalakas sa simula, kung makuha ko ito, mas makakapatay ako ng mga multo at hayop. Kinuha ni Xuanov ang walang kamatayang lubod at direktang itinali si Ji Xuanyuan. Parang nangangati ang balat mo. Alam mo bang hindi kayang makita ni Xiaolei na malungkot ka, at palihim pa ring pinupunasan ang kanyang mga luha. Jian. Maliban sa espada, puno ng uhog ang isip mo. Nang makitang malapit nang mangyari ang isang trahedya sa kanyang mga mata, si Feng Hao ay nagmamadaling sumigaw, Ms. Xuanov, hindi. Hindi. Pagkatapos ng lahat, ito ay iyong kamahalan. Sa sandaling ito, isang linya ng maitim na tinta na salita ang lumutang. Ang linyang ito ng teksto ay parang isang buhay na nilalang, tahimik, at bawat salita ay nasa isang porma sayon. Dumadalaw si Emperor Swordsman Ye Fan. Natarante silang tatlo nang makita ang pangungusap na iyon. Kabanata 3575 inilibing. Kasabay nito, sa pangunahing bulwagan ng Yushu Palace. Tumingin si Ye Fan sa isang mahabang buhok na matandang lalaki na may banayad na ekspresyon. May ilang marka ng tinta ang kulay abong damit sa katawan ng matanda, at malabo na makikita ang mga bakas ng iba't ibang sinaunang font. Simula nang pumasok siya, maliban sa isang diwata na pumasok at umiinom ng isang tasa ng mabangong tsaa, ang matandang ito lang ang kasama niya. Sa katunayan, ito ay normal. Ang mga malalaking boss na iyon ng Yushu Palace ay may lahat ng seniority at lakas, at imposible para sa PDNPDian na lumapit at batiin siya. Ang matanda ay orihinal na nagsusulat ng kaligrapya sa bulwagan. Nang marinig na may hinahanap si Ye Fan, nagsulat siya ng ilang salita sa hangin. Tinitigan ni Ye Fan ang tinta at naghugas ng mga salita, buhay, at lumutang lang. Maraming salamat, Senior, maglakas loob na magtanong kung ano ang tawag sa Senior. Tanong ni Ye Fan. Natahimik ang matanda. Sir, ang iyong magic skills. Medyo kawili-wili ito. Ang isang kaibigan ko ay mahilig din sa calligraphy, at nakakasulat ng ganito. Hindi pa rin nagsasalita ang matanda, at nagpractice ng kaligrapya ng mag-isa. Shu Lanteng ang pangalan niya. Para magsulat ng maayos, binitawan pa niya ang kanyang mga salita. Hinahangaan ko ang ganitong uri ng karakter. Alam na alam niya kung ano ang gusto niya at kung ano ang gusto niyang gawin, at kaya niyang manatili dito. Nang marinig ito, sa wakas ay tumangala ang matanda, sumulat si Lingkong, kung gusto mo, bakit ipagpipilitan? Napatulala si Ye Fan at ngumiti, totoo yun, mukhang ang senior ay isa ring taong mahilig sa calligraphy. Sa oras na ito, dinala ni Ji Xuanyuan sina Feng Hao at Xuanov. Halika sa templo. Nakilala ni Ye Fan si Xuanov sa isang sulyap. Kuya Ye Fan, puntahan mo ako kaagad. Ay, may gusto ba akong itanong? Maaari kang makipag-usap. Pwede tayong mag-usap ng maayos.
Tuwang-tuwa si Ji Xuanyuan at nahulaan na pupunta si Ye Fan sa Three Treasures Hall nang walang insidente. Ubo-ubo. Paalala sa kanya ng misteryosong babae sa likod, pinandilatan ang lalaki. Walang pakialam na sinabi ni Ji Xuanyuan, Sister Xuanoff, walang mga tagalabas dito. Si Kang Shengren ay matandang lalaki din sa aming pamilya. Hindi siya lalabas at magsulat ng kalokohan. Tumingin si Ye Fan sa matandang may pagdududa at bamulong sa kanyang puso, Kang Shengren. Siya ba ang gumawa ng mga tauhan sa alamat? Munting kaibigan na si Ye Fan, huwag mong intindihin, si Kang Sheng ay afei siya mula pa noong bata pa siya, at ibinubuod niya ang kanyang mga salita noong bata pa siya. Palagi siyang nakikipag-usap sa pamamagitan ng pagsusulat, at hindi kanya sinasadyang pinabayaan, nakangiting paliwanag ni Feng Hao. Tama na ang sinabi ni Ye Fan. Tama ang hula ko. Pero hindi ko inaasahan na ang mga tao ay gumagawa ng mga salita dahil hindi sila nakakapagsalita noong bata pa sila. Okay lang, sobrang nirerespeto ko ang kanyang matanda, iwinagayway ni Ye Fan ang kanyang kamay, at mayroon akong katulad na mga kaibigan, sanay na ako. Itinaas ni Kang Sheng ang kanyang kilay at sumulyap kay Ye Fan, pagkatapos ay magalang na iniuko ang kanyang ulo kay Ji Xuanyuan, at pagkatapos ay malayang lumabas. Brother Ye Fan, kung may problema, sabihin mo lang, umaasang sabi ni Ji Xuanyuan. Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso, bakit ang taong ito ay tuwang-tuwa? Actually, hindi rin ako pumunta sa iyo, gusto ko lang makilala si Emperor Yan. Hinahanap si Boss Jiang. Nabigo si Ji Xuanyuan. Nakaramdam ng lamig si Ye Fan, ano ang sitwasyon? Bakit sobrang sama ng loob? Naguluhan sina Xuanoff at Feng Hao. Ye Fan, ano ang hinahanap mo kay Emperor Yan? Tanong ni Xuanoff. Narinig ko na may paraan, baka makaalis tayo sa Juyuan, pero kailangan nating humingi ng tulong kay Yan Emperor. Nanlamig ang mukha ng tatlong tao nang marinig nila iyon. Any solution? Sa wakas ay naging seryoso ang kilos ni Ji Xuanyuan. Ngumisi si Ye Fan at sinabing, hayaan mo muna akong makita si Emperor Yan, at pagkatapos ay pag-usapan ang iba pang mga bagay. Natahimik ang tatlo sa Ji Xuanyuan. Bakit, hindi kita nakikita? Sumimangot si Ye Fan at sinabing, hindi mo maaaring katawanin si Emperor Yan, tama ba? Brother Ye Fan, huwag kang magkamali, hindi ka makikita ni Boss Jiang, syempre siya ang may huling say. Ang problema ay, siya na ngayon hindi ko masabi. Mapait na ngumiti si Ji Xuanyuan. Nagtaka si Ye Fan, ano ang ibig mong sabihin? Hindi siya nagsasalita. Well, sama ka sa akin, sumenya si Ji Xuanyuan. Kamahalan. Napakahalaga ng bagay na ito. Oh. Ibinuko lang ni Xuanoff ang kanyang bibig, ngunit naputol ito ng pagtataas ng kamay ni Ji Xuanyuan. Ang mga balo ay gumagawa ng kanilang sariling mga desisyon sa bagay na ito. Matigas ang tono ni Ji Xuanyuan. Natigilan si Xuanoff saglit, pagkatapos ay sumulyap kay Ye Fan at hindi na nagsalita. Si Ye Fan ay nasa ulirat, na parang nakita niya na ang figure ni Xuanoff ay medyo katulad ni Su Qingzhou. Ang eksenang ito ay tila paminsan-minsang lumalabas sa sarili kong tahanan. Sundan si Ji Xuanyuan hanggang sa underground ng Yushu Palace. Hindi inaasahan ni Ye Fan na mayroong isang palasyo sa ilalim ng lupa sa kailaliman dito. Kung may hindi nagdala sa kanya dito, matagal pa siyang mahanap. Habang naglalakad sa mahabang koridor, naaamoy mo ang lahat ng uri ng kakaibang halamang gamot mula sa malayo. Hindi estranghero si Ye Fan, dahil ganito rin ang amoy ng tirahan ni Sheila Nyo. Sa napakalaking palasyo sa ilalim ng lupa, may mga bote at garapon na gawa sa iba't ibang mahahalagang materyales sa lahat ng dako. Karamihan sa mga panggamot na materyales dito, hindi masyadong malinaw si Ye Fan. Sa isang batong mesa, nakahiga ang isang lalaking magulo ang buhok at manipis ang mukha. Hindi huminga ang lalaki, walang heartbeat, isa lang siyang mummified na bangkay. Kung hindi ito nakita ni Ye Fan sa Barbarian God Pearl, hindi niya ito makikilala. Paano naging emperor yan ang payat na matandang ito? Patay na siya. Napansin ni Ye Fan na patay na ang lalaking ito. Hindi ako patay. Si Boss Jiang ay nasa kaharian ng tunay na Diyos. Hindi ganoon kadaling mamatay. Hindi pa lang siya nagigising. Sanay na si Ji Xuanyuan at sinabing, ganyan na siya simula pa noong bata siya, mahilig siyang mag-uri ng mga gamot ng mag-isa, masyadong nakakalason. Marahas, normal ang pagsusuka ng dugo at makoma. Tinatayang isang partikular na makapangyarihang gamot ang inihanda sa oras na ito, kaya sinuspinde ko na lang ang animation. Hindi nakaimik si Ye Fan. Gamot. Anong konsepto? Ang susi. Sino ang pinaglilingkuran niya? Nilason mo lang ba ang sarili mo? Bagamat magkaiba ang landas namin ni Boss Jiang, sa katunayan, pareho ang aming pagpupursage sa Great Dao. Nakangiting tumingin si Ji Xuanyuan kay Ye Fan, Brother Ye Fan, pareho ba ang nararamdaman mo sa akin? Ang amo ay halos kapareho natin. Gusto talagang magmura ni Ye Fan, tulad ng lola at apo mo. Pero on the surface, nakangiti pa rin siyang tumango. Gusto kong malaman, paano siya madyay gising. Gusto ni Ye Fan na laktawan ng walang kabuluhang paksang ito sa lalong madaling panahon. Ang hirap sabihin, maikli lang ang epekto ng gamot, ilang oras na lang magising ka na. Paano kung mahaba ang epekto ng gamot?
Bumantong hininga si Xuano, mahaba ang epekto ng gamot, maaaring tumagal ng daan-daang taon. Ang pinakamatagal pagkatapos matulog ng 5,000 taon, nabubulok at mabaho ang laman. Kung iginiit ng kanyang kamahalan na hindi patay ang aking kapatid, nais nating lahat na ilibing siya. Si Feng Queen ay mukhang hindi makayanan at bumantong hininga at umiling. Nagkaroon ng gana si Ye Fan na manampa muli. Pagkatapos subukang huminahon, nagtanong si Ye Fan, mayroon bang panlunas sa paggising sa kanya? O bigyan siya ng magic pill o isang bagay? Haha, kapatid na Ye Fan, si Boss Jiang ay isang tunay na Diyos, kahit na siya ay pangunahing nakatuon sa pharmacology at agronomy, ngunit ang kanyang lakas ay nasa ibaba lamang ng Yushu Palace, at ang matandang Pabo Real ay maaaring hindi niya kalaban. Maaari mong bigyan si Jiang Boss ng isang gamot na Nolason hanggang sa punto ng nasuspine na animation, anong uri ng antidote ang gusto mong hanapin? Malamang na hindi yun ang kaso. Napaka-posible. Iminungkahi ni Ji Xuanyuan ng may pag-asa, bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang kailangan mo, at tutulungan kitang maghanap ng paraan. Remuneration or something, lahat ay madaling sabihin. Kabanata 3576 na sumuko. Hindi kita ibibigay ng maaga, dapat mamatay ka. Si Ye Fan ay masyadong tamad na tiisin pa, at direktang ipinahayag ang maingat na iniisip ni Ji Xuanyuan. Ano ka ba? Kung iiwan ng isang escrimador ang paborito niyang espada, escrimador pa rin ba ang tawag sa kanya? At saka, hindi dahil kay Ji Xuanyuan para makaalis, malinaw na itong dummy corpse ang hinahanap ko. Si Ji Xuanyuan ay natigilan saglit, sumunod na mabuti, ang bilog ng kanyang mga mata ay medyo namumula. Sa hitsura ng hinaing at kalungkutan, at isang malungkot na tingin, tahimik niyang iniyuko ang kanyang ulo. Paano mangyayari ito? Wala na ba talagang puwang? Kung hindi niya alam, akala niya ay isang white Chun girl ang tinanggihan ng kanyang admirer. Sabik na sabik si Zua Naive kaya gusto niyang sakalin hanggang mamatay ang lalaking ito. Ji Xuanyuan, basura ka. Kung maglakas loob kang umiyak, sisikilan kita ngayon din. Parang kutsilyo na ang mga mata ni Xuanuf nang isalin niya ang boses. Kahit na nakita ni Ye Fan ang lahat sa kanyang mga mata, wala siya sa mood na pagtawanan si Ji Xuanyuan. Hindi ako makapaghintay, dapat may paraan para magising siya. Hinaplos ni Feng Hao ang kanyang baba sa tabi niya at sinabing, kung sasabihin na sa 5 babaeng ito, sino ang makakapagkumpara kay Boss Jiang sa pharmacology ito ay maaaring ang 10 mangkukulam sa Lingshan. Kabataang kaibigan na si Ye Fan, maaari ka ring pumunta sa Wapalas at hilingin kay Wu Xia na hintayin ang dakilang mangkukulam na kumilos, baka magising mo si Boss Jiang. Ano? Putol ni Ye Fan, ito ay masyadong magulo, hindi ba? Halika at umalis, hanggang kailan mo kailangang ihagis. Naisip niya ito, at may plano sa kanyang isipan, iniisip na siya ay maaari lamang maging isang patay na kabayo at isang buhay na doktor ng kabayo. Dadalhin ko ito. Emperor yan sa isang lugar, huwag mag-alala, babalik ako kaagad. Sabi ni Ye Fan, at aakyat na sana para labanan ang katawan ni Emperor Yan. Hindi, siya ang aming nakatatandang kapatid, hindi mo siya basta-basta maalis, pidyo ni Xuanuf sa kanya. Okay lang, gawin mo lang ang gusto mo kay Ye Fan, sabi ni Ji Xuanyuan. Si Ye Fan ay masyadong tamad na alagaan ito, kinuha niya si Emperor Yan at direktang pumasok sa Yantian Ring. Pagkapasok niya, may nagbukas na butas sa likod niya. Sinundan ni Ji Xuanyuan si Xuanuf Hefeng kasama niya. Brother Ye Fan, napakaraming kayamanan mo. Naiinggit si Ji Xuanyuan sa paligid. Nagulat din si Xuano at ang reyna ng hangin. Si Rao ay sanay na silang makita ang lahat ng uri ng likas na espiritual na kayamanan, at kailangan nilang kumbansihin ang mundo ng Yantianjia. Ang Emperor Swordsman ay mukhang isang tunay na bastard. Biglang naalala ni Ye Fan na binanggit ito ni Zhao Zuan noon, at si Yon Xiao ay galit na galit at nagmumura sa oras na iyon. Kung titingnan ito sa paraang ito, talagang hindi ito makatuwiran. Ngunit sa katunayan, hindi mahalaga kung alam ni Ji Xuanyuan at ng iba pa ang mundong ito. Si Ye Fan ay orihinal na umaasa na magkakaroon ng mas malalakas na species na papasok sa mundong ito. Dahil, tumingin si Ye Fan sa malayo. Rumble, ang World 3, matapos maghintay si Ji Xuanyuan na pumasok, nagsimula itong pumailang lang muli. Nakagawa ng malaking pagkakaiba ang swordsman ng emperador, sabi ni Ye Fan na may damdamin. Ano iyon? Nagtatakang tanong ni Feng Hao. Oh, si Lord Shu iyon, ang aking mabuting kaibigan, walang pakialam na sabi ni Ye Fan. Master Shu, natigilan silang tatlo. Ang World 3 lang, hindi mo ba narinig? May kakaibang ekspresyon si Ye Fan. Ano? Nandito na ang World 3. Si Ji Xuanyuan at ang tatlo ay natigilan. Sinasabi na ang World 3 ay ang pinakamaagang sa 5 days, o kahit na ang unang buhay. Akala ko isa lang itong mito, ngunit hindi ko inaasahan na mag-e-exist ito. Brother Ye Fan, kung gaano karaming sekreto ang nakatago sa iyo. Paano mo nagawang manatili ang World 3 sa iyong magic weapon? Ye Fan, lihim na masaya ang puso ko, sa wakas ay turn mo na para pasiglahin ng matatandang lalaki. Ngunit ang ibabaw ay magaan at maulap, at tila hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit.
Hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit ang punong-puno ay dumating sa akin. Ito ay tiyuhin, na nasa mabuti at masamang kalooban. Hindi ko alam kung handa siyang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pagkakataong ito. Bilang nagsalita si Yefan, nagdala na siya ng ilang tao dito. Sa ilalim ng puno ng mundo. Dahil sa madalas na pagpapalawak ng World Tree kamakailan, maraming espiritual na larangan sa labas ang kailangang i-reclaim. Bilang isa sa iilang practitioner sa mundong ito, si Hua Xiaoluo at iba pang mga disipulo ni Yefan ay tumutulong din sa pagsasaka. Guru. Sinalubong siya ni Luo Li mula sa malayo, at dumating din sina Sima Rufeng, An Yi at iba pa. Guru, ang mga senior na ito ay malinaw na naramdaman ni Hua Xiaoluo na ang tatlong tao sa kanyang harapan ay hindi maarap, lalo na ang aura ng espada ng emperador kay Ji Xuanyuan, na nagparamdam sa kanya ng hindi kapanipaniwala. Oh, nga pala, Xiaoluo, Ruoyan, kayo rin ay mga inapo ng Great Desolate Dragon Clan. Halika at kilalanin si Emperor Xuanyuan. Ipinakilala ni Yefan ang ilang mga disipulo. Biglang nagulat si Hua Xiaoluo at ang iba pa, at pagkaraan ng ilang sandali, sumaludo sila kay Ji Xuanyuan. Nakita ng ilang disipulo na tinawag na ng kanilang guro si Ji Xuanyuan na isang kapatid, at agad nila itong iginalang. Master, ano pong nangyayari sa labas? Kailan tayo makakalabas? Tanong ni Luo Li. Huwag kang mag-alala, nakahanap na ako ng ilang mga pahiwatig, at gagawin ko ang aking makakaya upang mailabas ka. Sa totoo lang, hanggat magaling ka, guro, ayos lang na manatili tayo rito magpakailanman, sabi ni Sima Rufeng. Umalis ka na. Ayoko pa. Tumawa at pinagalitan si Yefan, at hinayaan ang grupo ng mga disipulo na magpatuloy sa paggawa. Medyo nang hinayang din si Yefan. Alam niyang ipapadala siya sa malaimpyernong lugar na ito, kaya pinayagan niyang lumabas ang mga alagad kasama ang mga babae. Bagamat hindi siya sinisisi ng maliliit na lalaki na ito at inaliw siya at pinalakas ang loob niya, nakaramdam ng hiya si Yefan pagkatapos ng lahat. Kuya Yefan, paano mo gigisingan si Boss Jiang? Tanong ni Ji Xuanyuan. Hindi sumagot si Yefan, at dinala si Emperor Yan sa puno ng mundo. Master Shu, mayroon kang mahusay na kapangyarihan, dapat mong malaman kung sino ito. Hindi ko rin hinihiling na ilabas mo ako sa Juyuan, maaari mo bang gisingin itong Emperor Yan? Sabi mo may pagkakaibigan tayo, please help to wake someone up, pag hindi ka kikilos, masasaktan ang damdamin mo. Naka-crossleg lang si Yefan sa ilalim ng puno at bamulong. Ang tatlong Ji Xuanyuan na katabi nila ay natigilan, at buong araw nilang inistok sila. Sayang at walang sinabi si Yefan, at hindi pa rin tumugon ang World Tree. Si Yefan ay nagmamadali, kumuha ng isang dakot ng putik at itinapon ito sa puno ng World Tree. Ang apelyido na Shu. Nako, sobra ka sa apelyidong Shi. Hindi mo hiniling na ilabas mo ako, at hindi para iligtas ako, kundi para iligtas itong Emperor Yan, ayaw mo. Wala kang awa, sabihin mo sa akin kung gaano ka kagaling, ba? Sumigaw si Yefan, ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin nakapasok ang World Tree. Hindi na nakatiis ang Xuanuf na katabi niya, Yefan, kahit na nakikita namin na nanloloko ka. Kung talagang matalino ang World Tree, paano mo ito maloloko? Namula si Yefan at kinailangang magkamot ng ulo. Nagkamot ng ulo, sinabi niya, dahil iyon ang kaso, kailangan kong lumabas ng personal. Kawili-wili, si Kuya Yefan ay hindi magaling sa medisina. Sino ang hindi isang doktor sa mga araw na ito? Pinunasan ni Yefan ang kanyang ilong, at pagkatapos ay tumakbo siya ng walang kapantay, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng itim at gininto ang liwanag, at nagsimula siyang magkaroon ng insight sa buong pisikal na estado ng Emperor Yan. Hindi niya naiintindihan ang pharmacology, kahit man lang sa antas ng Emperor Yan, talagang hindi. Gayunpaman, ang anumang gamot ay gawa sa enerhiya. Sa pagtinging mabuti sa sitwasyon ni Emperor Yan, nakita niya na ang katawan ni Emperor Yan, bagamat iba-iba ang kulay, ay may itim na substansya na tila humaharang sa iba pang enerhiya. Ang droga ay humaharang ng enerhiya. Ayos ba ito? Bulong ni Yefan sa sarili, ngunit kung tama ang hula niya, maaaring hindi ito partikular na mahirap lutasin. Inunat ni Yefan ang kanyang kamay at pinaikli ang kapangyarihan ni Aoki, ginawa itong manipis na karayom. Nang malapit ng kumilos si Yefan, biglang hinawakan ni Ji Xuanyuan ang kanyang palso. Brother Yefan, kung hindi mo hinawakan si Boss Jiang, majay gising siya maya-maya, pero kung gagawin mo, mahihirapan si Boss Jiang. Paano? Tanong ni Yefan. Sayang, pero papatayin kita, kung tutuusin. Siya ang aking panganay na kapatid, ngumiti si Ji Xuanyuan, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nangangahulugan ng kahit katiting na biro. Kabanata 3577 na pakamakatwiran. Tumingin si Yefan kay Ji Xuanyuan nang hindi nagbabago ang mukha. Bagaman hindi ko gusto ang sinabi mo, kailangan kong aminin. Tumango si Yefan, ang iyong apela ay napakamakatwiran. Tapos naisip mo na ba? Tumawa si Ji Xuanyuan. Sabi ko, doktor ako. Kapag pinili kong kumilos, ang unang bagay na dapat masiguro ay ang buhay ng pasyente. Matigas na sinabi ni Yefan, hindi ko gagamitin ang buhay ng sinumang inosenteng tao bilang pagsubok para sa aking sarili.
Ji Xuanyuan nagbago ang kanyang mga mata ng ilang beses, at dahan-dahan niyang binitawan ang kanyang kamay. Hindi nag-focus si Ye Fan sa anumang bagay, at opisyal na nagsimulang gamitin ang kapangyarihan ni Aoki para ailatag ang karayom. Sa lakas ni Emperor Yan, ang gamot na ito ay maaaring gumawa ng kanyang primordial spirit sa isang estado ng suspendido na animation, na sa katunayan ay medyo mapangahas. Sa katunayan, hanggat ang primordial spirit ni Emperor Yan ay maaaring magising muna, sa kanyang lakas, siya ay makakabawi ng napakabilis. Ang kahirapan ay ang primordial spirit ay mas marupok kaysa sa anumang organ. Sa kawalan ng pag-iingat, ang kaunting pagpapasigla ay maaaring magdulot ng hindi na mapananauli na pinsala. At ang pinsala sa primordial espiritu, ito ay halos imposible upang ibalik, maliban kung ang tagalikhaan tas shot. Ang paraan ng paggamot ni Ye Fan ay upang maiwasang mahawakan ang primordial spirit, ngunit gamitin ang kapangyarihan ni Aoki para bigyan ang primordial spirit ng kapaligiran kung saan malaya siyang magising. Kung tuwirang sabihin, ito ay upang makahanap ng isang paraan upang magbigay ng oxygen sa primordial spirit. Anong ginagawa niya? Bakit ginagamit niya ang sword intent para sa paggamot? Tanong ni Xuanuf sa isang naguguluhang pagpapadala ng boses. Kung mas mababa ang kaharian, mas may hilig ang kendo sa isang pangunahing pagpatay, at kung mas mataas ang kaharian, ang anumang uri ng paraan ay magkakaroon ng mas malawak na pananaw. Kinaikit ni Ji Xuanyuan ang kanyang mga mata, at sinabing may sound transmission, sa katunayan, mayroon ding mga balo. Napag-isipan kong gamitin ang Supreme Sword Intent para gumawa ng ibang bagay. Ngunit dahil sa aking Supreme Sword Intent, na masyadong binibigyang diin ang pagkakasala, mahirap gamitin ito sa ibang mga lugar. Mukhang nauna na si Ye Fan sa balo sa landas na ito. Gaya ng sinabi ni Ji Xuanyuan, galit na sinusuri ni Ye Fan ang lahat ng bahagi ng enerhiya ni Emperor Yan kasama si Wu Zuang. Dinaig ng metal ang kahoy, sinisira ang kapangyarihan ni Aoki, at iniiwasan ang metal na enerhiya. Ang aquatic wood ay gagawing mas malakas ang kapangyarihan ng berdeng kahoy, kaya dapat itong iwasan, upang hindi mahirap kontrolin. Ang kahoy ay gumagawa ng apoy, at kapag ang enerhiya ng katangian ng apoy ay lumakas, ito ay magiging mapanganib din. Matapos subukan ng ilang hindi gaanong mahalagang bahagi, pinili ni Ye Fan na sundin ang banayad na earth attribute na energy vein. Kahit na ang enerhiya ng katangian ng lupa ay magiging mas mahirap na ipasok, ito ay mas mahal sa katatagan. Sa proseso, kailangan din niyang isaalang-alang ang mga katangian at detalye ng iba't ibang organo at sangkap sa katawan. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Unti-unting dinadala ni Ye Fan ang kapangyarihan ni Aoki sa utak at trunk nerves ni Emperor Yan. Ang tatlong Ji Xuanyuan na nasa likod nila ay nalilibang din. Ang tatlo sa kanila ay lahat ay matalino at may karanasan, at alam nila ang paggamot na ginagawa ni Ye Fan, at nagtataglay ng isang napaka-advance na antas ng medikal. Si Ye Fan mismo ay hindi nagkonklusyon na ang kanyang kasalukuyang mga kasanayang medikal ay aktwal na isinama ang hindi mabilang na komplikadong kaalaman at karanasan tulad ng Chinese at Western medicine, practitioners, organic civilization, at inorganic civilization. Sa makatuwid, ang kanyang ginagawa ng hindi nalalaman ay tila isang himala sa mga tagalabas. Pinunasan ni Ye Fan ang pawis sa kanyang noo. Ang maselang gawaing ito ay mas nakakapagod kaysa sa paglilinang. I've tried my best, hindi ko alam kung kakayanin kong gumising ng maayos. Nagtanong si Ji Xuanyuan, gaano katagal bago makita ang mga resulta? Labis sa kalahating araw, kung hindi ito gagana, talagang hindi ito gagana. Ang gamot na ito ay talagang napakalakas. Hindi ako naniniwala na ito ay buhay. Sinabi ni Feng Hao, sa pagkakataong ito, si Boss Jiang ay tila gumamit ng material mula sa underworld, kaya mas malakas ang kapangyarihang panggamot. Pumunta rin siya sa underworld para kumuha ng gamot. Hindi nakaimik si Ye Fan. Sinabi ni Boss Jiang na sooner or later, kapag pumunta tayo sa underworld, mas mabuting tikman muna ang mga halamang gamot doon, sabi ni Ji Xuanyuan. Hindi naman sa pagpunta sa restaurant, bakit ang hirap mo? Ang mga panggamot na materyales para sa detoxification ay karaniwang malapit sa pinagmumulan ng lason. Kung ang netherworld at ang netherworld ay nasa isang kumpletong digmaan, ang ganoong uri ng lason ay natural na gagamit ng mga panggamot na materyales doon. Ginger gusto lang mag-iingat ng amo, simula pagkabata niya ay ganito na siya, at sanay na kaming lahat. Nakangiting umiling si Ji Xuanyuan. Natahimik si Ye Fan, tumingin sa walang malay na Yan Emperor, at nakaramdam ng kaunting paghanga sa kanyang puso. Okay lang na maghintay, Kuya Ye Fan, iikot mo kami sa maliit na mundong ito. Matagal na akong hindi nakakita ng ganito kakulay na mundo. Oo, matagal na akong hindi pumunta sa palengke para bumili ng bagong damit. Kamahalan, bakit hindi mo yayain sina Xiaolei at Suso na pumasok? Iminungkahi ni Xuanuf. Oo, pupunta ang balo. Si Ji Xuanyuan ay sumabog sa hangin gamit ang isang espada, at agad na lumabas upang kunin ang kanyang manugang. Kumaibot ng 2 beses ang sulok ng bibig ni Ye Fan, at bago pa siya makapagsalita, muling pumasok si Ji Xuanyuan kasama ang 2 dalisay at kaakit-akit na babae. Para talaga itong sarili kong tahanan, hindi napigil ang matawa ni Ye Fan.
Iniwan si Emperor Yan sa ilalim ng World Tree, hiniling ni Ye Fan kay Hua Xiaoluo ang ilang mga disipulo na tumulong sa pag-aalaga nito. Ang tatlong babae ng pamilya ni Ji Xuanyuan ay nagmamadaling pumunta sa malaking lungsod kasama ang pamilya Chao at nagsimulang mamili. Ang mga kababaihan sa anumang panahon ay talagang gustong bumili, bumili, bumili. Kinuha ni Ye Fan si Ji Xuanyuan at ang hangin, umupo sa kafe ni Bai Chenluo, at sinabing may emosyon. Si Ji Xuanyuan ay hindi interesado sa pamimili, kaya lumipad siya ng ilang lugar, at ang kanyang kamalayan ay lumipad sa mundo, kaya hindi siya nag-abalang tumakbo. Nag-aalala si Feng Hao sa kaiyahiyang pag-uugali ni Ji Xuanyuan, kaya nanood siya sa gilid. Ito talaga ang anak ni Chiyo. Imposible, tama. Ang mga anak ng malalaki at magaspang, lahat sila ay malalaki at tatlong magaspang, paano sila maislan? Nagulat si Ji Xuanyuan nang malaman niya ang karanasan ni Bai Chenluo sa buhay, at nagulat si Feng Hao. Bakit, marami bang anak si Chiyu? Nakangiting tanong ni Ye Fan. Si Bai Chenluo ay nagpupunas ng tasa ng kape habang nakikinig. Masyadong marami, at sa tansya niya ay hindi na niya mabilang. Kung tutusin, napakabata niya at puno ng lakas, ano ito? Noon, ang mga tao ng Julie ay laging umaasa para sa mas malakas na tao tulad ni Chiyo. Talagang wishful thinking. Pagkatapos maghalo ng dugo, mababawasan ng husto ang posibilidad na magising ang bloodline, makapangyarihan ng Chiyu, wala talagang kinalaman ang bloodline. Narinig ito ni Ye Fan at nagkaroon ng malalim na pag-unawa. Baka bloodline ang magdedetermine ng lower limit, pero hindi naman ito ang upper limit. Sa simula lang, iba-iba ang mga ideya ng bawat isa, at hindi sapat ang kanilang pananaw. Gusto nilang lumaban at lumaban buong araw para patunayan na tama sila. Ang mga kapatid na dati ay napakahusay, lahat sila ay walang katapusang nagkakagulo. Sa ilalim ng ganoong klaseng kapaligiran, sino pa ang mag-iisip, paano ang pagpapalaki ng mga bata? Napabuntong hininga si Ji Xuanyuan na may mukha ng pabago-bago. Ano naman sayo? Marami ring bata. Tanong ni Ye Fan. Marami rin sila, ngunit ang mga lumalayo at ang mga pumanaw ay namamatay. Ilang taon, iniisip din ng mga balo kung napakasama bang maging ama. Mamaya, sinabi sa akin ni Xiao Lei na ang bata ay masyadong matanda para manatili. Ang isang bata na nabubuhay at maaaring bumitaw ay isang talento. Ang balo ay nag-iisip tungkol dito, ito ay may katuturan. Nabalitaan ko na may ilang mga anak at apo na kalaunan ay pinuri ng sangkatauhan, at ang balo ay gamaan din. Ang sabi ng Reyna, iyong kamahalan ipinanganak sa panahon ng kaguluhan, ang buhay ng tao ay parang mastasa, at hindi mabilang na tao ang umaasa sa iyo, paano mo ito maibibigay sa iyong mga anak? Mapait na ngumiti si Ji Xuanyuan, iyon ang sinabi ko, ngunit sayang hindi ko naranasan ang pakiramdam ng pagiging isang ama. Mamaya, gusto kong magkaroon ng ilang anak, ngunit dahil sa antas ng paglilinang, hindi ako nagtagumpay. Hindi mapigilan ni Ye Fan. Gustong tumawa, pagkatapos maging malakas, problema talaga ang magkaanak. Iyon ay, isang reyna ng duwende tulad ni Verodes, na magagawa ito ng mabilis gamit ang mga espesyal na paraan. Gayunpaman, sa huling pagsusuri, ito ay isang bagay pa rin ng probabilidad, kung hindi ay hindi isinilang ni Chiyu at Roulian si Bai Chenluo. Brother Ye Fan, mayroon ka bang mga anak? Mayroon kang isang anak na babae, na napakabata pa. Xiao Hao, may oras pa para lumaki kasama siya, tumanggaw si Ji Xuanyuan, hindi nakakagulat na gusto mong lumabas. Sa sandaling ito, nakatanggap ng tawag si Bai Chenluo. Kabanata 3578 Kaibigan. Ang taong maaaring tumawag sa telepono ay natural na nangunguna sa angkan ng Chao sa mundong ito. Ano? Alam ko. Ibinaba ni Bai Chenluo ang telepono at sinabi ng presidente ng Spirit Medicine Union na isang kakaibang tao ang ilegal na pumipili ng mga gamot sa lingtian, at nahuli siya ng ilang mga magsasaka ng gamot. Wala akong certificate ni Chaoman, kakaiba ang accent ko, hinala ko na galing sa labas, hayaan mo kaming tulungan kang makita. Agad na tumayo si Ye Fan, at nagulat na sinabi, mukhang gising ka na talaga. Hindi. Chenluo pamangkin, ano ang pinag-uusapan mo ngayon? Hindi pa ako nakakita ng ganoong sound transmission na magic weapon. Si Ji Xuanyuan ay puno ng kuryosidad. Kamahalan. Gising na si Boss Jiang. Kalimutan mo na ang magic weapon. Paalala ni Feng Hao. Tumawa si Ye Fan at unang lumipad palabas. Pagdating ko sa larangan ng medisina, nakita ko na ang isang grupo ng mga tao ay nakapaligid kay Emperor Yan, na nagtatalo tungkol sa isang bagay. Nagising na si Emperor Yan, ngunit ang kanyang mukha ay hindi pa rin napakaganda, ang kanyang damit ay punit-punit, at ang kanyang mahabang buhok ay magulo. Kabayan, hindi ako magnanakaw. Pumitas lang ako ng ilang dahon at tinikman ko. Kalokohan. Natatae ka na pagkakain mo nitong damo, bakit wala kang ginagawa? Sabihin mo, saan ka nagtatago? Ako, namili lang talaga ako ng napakaraming piraso. Kinain ko silang lahat. Matuwid pa rin. Magnanakaw ka ba na nagtatangkang manloko? Kabayan, okay lang kung tawagin mo akong magnanakaw, sabihin mo sa akin kung paano lumago ang gamot na ito. Itong Lilang Xingja Luakaw, paano mamumulaklak ang ganoong kalaking bulaklak?
Ang mga mata ni Emperor Yan ay nagniningning ng mga bituin, na parabang ang tagahanga ng pera ay nakakita ng nakakagulat na kayamanan. Ang mga bulaklak dito ay may lakas upang paligan ang puno ng mundo. Natamba si Ye Fan sa oras na ito at nakangiting sinabi. Pagkatapos ay inalis ni Emperor Yan ang kanyang atensyon mula sa spirit grass at tumingin kay Ye Fan. Ang layunin ng espada ng emperador. Natigilan sandali si Emperor Yan, at pagkatapos ay nakita niya si Ji Xuanyuan at Feng Hao na paparating. Boss Jiang, gising ka na talaga. Bakit ganyan na naman ang ginagawa mo? Medicine field ito ng isang tao, hindi ligaw. Xuanyuan, Feng, anong nangyayari? Bakit nasa katawan ko ang kapangyarihan ni Aoki? Ginamo ko. Wala akong kakayahan, si kapatid na Ye Fan ang gumawa nito, biro ni Ji Xuanyuan. Nang marinig ito ni Emperor Yan, biglang nagbago ang mga mata niya kay Ye Fan. Lumakad siya pasulong at lumapit kay Ye Fan. Ang dalawang kamay ay mahigpit na hinawakan ang isa sa mga kamay ni Ye Fan. Friend, gusto mo bang uminom ng gamot? Hindi makapag-react si Ye Fan. Ang gamot na nireseta ko, gusto mo bang subukan? Salamat, hindi mo kailangang. Mahigpit na pinisil ni Ye Fan ang mga kamay ni Emperor Yan. Humiwalay siya at sinabing may matigas na ngiti sa kanyang mukha, marami pa akong gagawin, ayokong magpanggap ng kamatayan pansamantala. Hindi naman ito pekeng kamatayan, maaring ito ay pagsusuka lamang ng dugo, pagkabulag, pagkabingi, dugo sa dumi, sirang atay at bituka, at iba pa. At hindi mamamatay. Same time na payo ni Emperor Yan. Ako ay isang doktor, responsable sa paggamot sa mga sakit, hindi para sa mga klinikal na pagsusuri, ngumiti si Ye Fan ng mapang-akit. Sayang, pero okay lang. Sa isang kaibigan na may napakahusay na medikal na kasanayan tulad mo, mas mabilis akong majay gising pagkatapos uminom ng gamot, sabi ni Emperor Yan. Si Ye Fan ay nagmamadaling sumabad, teka. Huwag mo nang kainin pa. May hihingin ako sa iyo ng tulong. Kumbinsido si Ye Fan, anong ninuno? Bumalik sa Barbarian God Pearl, hindi ko man lang nakita na siya ay isang isa na karakter. Ngunit bago pa man magsalita si Ye Fan, inikot na ni Emperor Yan ang kanyang ulo at tumakbo sa gilid ng World Tree. Ang enerhiya ng World Tree. Ang kapangyarihan ng simula. Posible bang magtanim ng mga panggamot na materyales tulad nito? Kung ganito ang kaso, lalakas din ba ang mga nakapagpapagaling na katangian ng lason? Ito ay isa pang magandang direksyon sa pananaliksik. Hinawakan ni Emperor Yan ang kanyang baba at napaisip. Guru, paumanhin, hindi namin siya mapapanood. Naghintay si Hua Xiaoluo hanggang noon, na may nakasulat na guilt sa buong mukha niya. Nawala ito sa isang kisap mata, at hindi ko alam kung paano makarating dito, walang imek na sabi ni Luo Li. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, hindi kita sinisisi, masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng mga kaharian. Pagkatapos ng lahat, sa wakas ay hinayaan niya si Emperor Yan na umalis sa larangan ng medisina. Gayunpaman, hinikayat pa rin ni Ye Fan ang parmasyutiko na magpadala ng isang batch ng mga materyal na panggamot bilang isang regalo sa pagpupulong. Sa coffee shop ni Bai Chenluo. Boss Jiang, hinahanap kita sa pagkakataong ito, higit sa lahat para magtanong, may alam ka bang daanan mula sa Juyuan? Pagkatapos ng ilang komunikasyon, sinundan ni Ye Fan si Ji Xuanyuan at tinawagan si Boss Jiang. Sa labas ng Juyuan, may daanan ba? Mukhang nalilito si Emperor Yan. Nagtataka din ako, hindi ko pa ito narinig. Humigop ng kape si Ji Xuanyuan at sumimangot, hindi talaga ako sanay sa tsaang ito. Kuya, ito ay tinatawag na kape. Ang aming bayan ay nasa pinakadulo kanluran sa labas ng China. Oo, maaari itong magpataas ng enerhiya pagkatapos kumain. Talaga, Jiang boss, alam mo na. Siyempre, pero ayaw kainin ng mga tao sa clan. Hindi ko naman itinanim in the first place. Hindi ko ini-expect na pwede pala itong gawing drinks after processing. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang noo nang walang magawa, dalawang tiyuhin, pwede bang pag-usapan muna natin ang totoong negosyo? Narinig ko ang isang pitong kalamidad na asul na dragon sa Mount Samero, ito ay isang ilog na nag-uugnay sa pagitan ng yin at yang. Ipinaliwanag ni Ye Fan ang bagay na iyon. Malamang, magkwento. Dahil sinabi ito ni Prinsesa Di, posible. Ngunit bakit hiniling nitong puntahan mo si Boss Jiang? Malinaw ding alam ni Ji Xuanyuan na may kakaibang pinanggalingan si Di. Nag-isip sandali si Emperor Yan, pagkatapos ay nagsabi, ang letigo ng ochre, hinihiling sa iyo na humiram ng letigo ng ochre. The ochre whip. Iyan ba ang letigo na sumusubok sa lamig at init ng toxicity ng damo? Kakaibang sinabi ni Ye Fan, isa pa ito. Ano ang problema? Kaibigan, noong una kang dumating sa Juyuan, nagawa mo bang umangkop kay Yin Chi? Tanong ni Emperor Yan. Natural na hindi ako nasasanay, ito ay napakalason, lason. Dumating sa kanyang labi ang mga salita ni Ye Fan, at bigla siyang nagising. Ang lugar kung saan ipinanganak ang primordial na kaguluhan ng yin at yang ay ang lugar kung saan ang lahat ng bagay ay pinaka-nakakalason. Ang ilog na iyon ay naglalaman ng mga sangkap na maaaring lason sa lahat ng buhay sa dalawang mundo ng yin at yang. Tumango si Emperor Yan, oo, ang tinatawag na lesson, sa katunayan,
Ito ang sangkap na hindi kayang tiisin ng buhay. Ang umiiral na tulad ng lumikha, ay maaaring hindi pakiramdam na ang anumang sangkap ay lason, dahil sila mismo ay naglalaman ng halos lahat. Kung kabilang sa 5 tay, ang pinakamalakas na lason ay ang masyadong maraming enerhiya na umiral sa simula ng kapanganakan. Kung mayroong ganoong channel, ang enerhiya sa loob nito ay masasabing unang lason ng 5 tay. Marahas na tumibok ang puso ni Yefan, ibig sabihin. Gamitin mo ang iyong ochre whip, kung mahanap mo ang pinakanakakalason na lokasyon, magkakaroon ka ng pagkakataong mahanap ang ilog na iyon. Kung hindi, wala akong maisip na iba pang posibilidad. Umiling si Emperor Yan. Hindi pa huli ang lahat. Boss Jiang. Mangyaring tulungan akong mahanap ang daanan sa lalong madaling panahon. Matigas na sinabi ni Yefan, hanggat mahahanap ko ito, bibigyan kita ng maraming materyales na panggamot hanggat gusto mo. Kaibigan, ang mga medicinal materials na binigay mo sa akin, tama na, kung makakahanap tayo ng paraan, gusto rin naming magpasalamat sa iyo. Nakangiting sabi ni Emperor Yan. Oo, pagkarating ko sa Taishi Plain, hindi ko namamalaya na pumasok ako sa Juyuan. Kung magkakaroon ako ng pagkakataong lumabas, ito ay isang magandang bagay, sabi ni Feng Hao. Nang malapit na siyang umalis, itinuro ni Ji Xuanyuan ang isang larawan sa counter ng kafe. Brother Yefan, may Chiyu ba dyan? Oo, noong huling dumating si Chiyu upang makita ang kanyang anak, nagpa-picture ako sa kanila, ngunit hindi ko inaasahan na ipapalabas ito, nakangiting sabi ni Yefan. Isang group photo. Painting ba ito? Halos, ito ay mas totoo. Naging interesado si Ji Xuanyuan nang marinig niya ito, gusto namin, kung lalabas ka sa hinaharap, mas mabuting mag-iwan ng souvenir. Ngumiti si Yefan, sabihin parang hindi na tayo magkikita, kung may paraan, wala ka bang balak na lumabas? Mukhang komplikado si Ji Xuanyuan, na pagdesisyonan talaga ng balo na maliban kung mahulog si Juyuan, hindi sila aalis. Ano? Natigilan si Yefan. Siyempre, nagulat din si Queen Feng at Emperor Yan kay Ji Xuanyuan. Kabanata 3579 na panggrupong larawan. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, parehong nagpakita ng pagkakaunawaan sina Feng Queen at Yan Emperor. Kamahalan, anuman ang piliin mo, susundan kita hanggang kamatayan, nakangiting sabi ni Feng Hao. Walang pakialam na sinabi ni Emperor Yan, halos lahat ng halamang gamot sa labas ay natikman ko na. Mas mabuti pang itago ang mga ito. Mas kaakit-akit sa akin ang mga halamang gamot sa underworld. Kaya mo, bakit kailangan mong gumawa ng mga bagay na hindi kailangan? Ngumiti si Ji Xuanyuan at sinabi, kung ikukumpara sa kaharian ng mundo, mas kailangan tayo sa siyam na kailaliman na ito. Ibig mong sabihin yung mga patay na tao? Tanong ni Yefan. Bahagi ng dahilan, sabi ni Ji Xuanyuan na may damdamin, kahit na sinasabi nilang patay na sila, ngunit maaari silang mabuhay, sino ang gustong mamatay? Kahit na bumalik ako sa kaharian ng araw, sa huli ay haharapin ko ang huling labanan sa pagitan ng mundo ng Yin at Yang. Lumikas na tayong lahat, sino pa ba ang maaasahan natin sa mundo? Nakaramdam ng awa si Yefan sa kanyang puso, sabi na, ngunit hindi ikaw ang Demon Emperor at Guangchengzi, hindi ka kusang bumaba, tama. Humakbang si Ji Xuanyuan, inabot niya at tinapik si Yefan sa balikat. Brother Yefan, tinanong ka ng balo, bakit mo naiintindihan ang layunin ng espada ng emperador? Nag-isip sandali si Yefan, at sinabing, para protektahan lang ang mahal mo. Marahan nang umiti si Ji Xuanyuan at nasiyahan. Kung ang taong mahal mo ay wala sa mundo, ngunit nasa Mingquan, pipiliin mo bang umalis? Seryoso itong inisip ni Yefan at umiling. Hindi ako dapat umalis. Katulad sa lupa, tulad sa baha, hanggat may pagkakataon, mas pipiliin ni Yefan na isakripisyo ang sarili kaysa magtapon ng hindi mabilang na buhay. Pagkasabi noon, alam na ni Yefan ang mood ni Ji Xuanyuan sa oras na ito. Oo, hindi ako aalis, at syempre hindi ka aalis. Napangiti si Yefan, hindi alintana kung si Ji Xuanyuan ay isang lalaking mahilig umiyak ng pribado, ang ilan ay duwag at mababa. Ngunit ang pusong pinuprotektahan niya ang mahal niya ay puso ng isang emperador. Ang espada sa kanyang kamay upang protektahan ang kanyang kasintahan ay ang espada ng emperador. Ngayon, ang minamahal ay nasa tabi ni Ji Xuanyuan. Wala siyang ibang hinangad kundi gawin ang lahat para mabuhay ng walang hanggan ang mga taong mahal niya. Balik sa araw para lang maiwasan ang problema. Ayaw tumakas ni Ji Xuanyuan, ang gusto niya ay ganap na malutas ang problema. Ang mas nananakot sa underworld, mas gusto niyang manatili dito. At kapag si Ji Xuanyuan ay gumawa ng ganoong desisyon, ang mga pinagkakatiwalaan na sumama sa kanya sa lahat ng paraan, ang lahat ng mga kadra, ay walang tatutol. Alam na alam ni Yefan, dahil kung pipiliin niya ito, susundan siya ni Su Qingzu at ng iba pa ng walang pag-aalinlangan. Actually, kahit na ang Demon Emperor, Lao Guang, at Lao Peacock. Ilan ba talaga ang gustong pumunta dito? Napabuntong hininga na sabi ni Xuanyuan. Nakatayo sa bar, hindi maiwasan ni Bai Chenluo na isipin ang kanyang biolohikal na ama na si Chiyu nang marinig niya ang mga salitang ito. Walang kamalay-malay, namumula ang mga mata ng babae, at labis niyang hinangaan ang kadakilaan ng mga nauna sa mga ito. Ang paraan ng pagsasanay ay laban sa langit.
Sino ang nakakaalam kung kailan matatapos ang araw na ito, umiling si Feng Hao at ngumiti. Tahimik na tumalikod si Ye Fan, at kinuha ang mobile phone mula kay Bai Chenluo. Ayos lang kung hindi ka lalabas. Wala akong oras para makinig sa mga komento mo. Halika, magpa-picture ka na. This is the magic weapon for taking pictures. Paano mo ito ginagamit? Bakit wala kang aura? Huwag kang magsalita ng kalokohan, mag-iiwan ako ng kaunti para sa iyo pagkatapos ko itong magamit, maaari mong pag-aralan ito ng iyong sarili. Kumaway si Ye Fan kay Bai Chenluo, Chenluo, kumusta ka? Gusto mo bang kumuha ng litrato? Oo. Pinunasan ni Bai Chenluo ang kanyang mga luha, ngumiti siya at sinabing, pagkalabas ko, gusto kong magpakitang gila sa mga kapatid ko. Wala sila. Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, kung alam kong gusto mong gawin ito, hindi kita hahayaang magpakuha ng litrato. Ngayon ay magdadala ako ng isang mangkok ng tubig. Hindi patas. Hindi ito naramdaman ni Emperor Yan at Queen Feng, ngunit si Ji Xuanyuan ay may ekspresyong, naiintindihan kita, sa kanyang mukha. Pagkatapos kumuha ng group photo, direktang ini-print ni Bai Chenluo ang larawan sa cafe. Pumili din si Ye Fan ng maraming kagamitan na, nakakapagpapabuti ng buhay, mula sa department store ni Yu Chao at ibinigay ito kay Ji Xuanyuan at sa kanyang partido. Ang mga kondisyon sa Mingquan ay medyo mahirap, ngunit maaari itong mapabuti ng kaunti. Matapos mamili sina Xuanov, Lizu at Sunvi, lahat ay lumabas sa Yantian Ring. Kinuha ni Emperor Yan si Ye Fan ng maraming halamang gamot, at nahihiya siyang mag-antala. Mula sa isang sulok ng palasyo sa ilalim ng lupa, kunin ang kanyang lingbaw ochre whip. Noong una ay inakala ni Ye Fan na ang ochre whip ay magiging isang nakakasilaw na magic weapon, ngunit hindi niya inaasahan na magiging parang red tape ito, na hindi kapani-paniwala. Sinubukan ni Ye Fan na gamitin ang wuswang para pag-aralan ito, ngunit nalaman niyang ang energy attribute ng ochre whip ay sobrang komplikado, at nakaramdam siya ng pagkahilo nang makita niya ito. Ang tao at ang sanggol ay nasa lugar, ngunit hindi pa rin malinaw kung saan ang daanan, kaya maaari lamang nating tuklasin ang hakbang-hakbang. Nang papaalis na siya sa Yushu Palace, biglang lumapit sa kanya si Kang Sheng. Kang Sheng, sino ka? Mukhang naguguluhan si Ye Fan. Biglang naglabas si Kang Sheng ng panulat puno ng espiritual na enerhiya, sa unang tingin ay gawa ito sa buhok ng ilang makapangyarihang banal na hayop. Ibinigay ito kay Ye Fan, kinuha ito ni Ye Fan nang hindi sinasadya. Ang matanda ay sumulat ng ilang salita. Sa kaibigan mo. Natigilan si Ye Fan saglit, at gusto lang sabihin, hindi sigurado kung makakalabas siya. Ngunit sa pangalawang pag-iisip ito ay tiyak na isang pagpapala mula sa mga nakatatanda. Sinasabi niya sa kanyang sarili na makaalis ng buhay. Huminga ng malalim si Ye Fan at nakangiting tumango, salamat, senyor, kung lalabas ka, tiyak na ihahatid ito sa kanya. Hindi umimik ang matanda at tumalikod na at umalis. Kaibigan, tila sikat na sikat ka sa mga matatanda. Bihira si Kang Sage na magkusa na maging mabait sa sinuman, kaya dapat hindi ka pamilyar sa iyo, di ba? Tumingin si Emperor Yan kay Ye Fan na may kalahating ngiti. Oo, na-flatter din ako, marahil dahil gusto ko ang magkatulad ng mga kaibigan sa libro, sabi ni Ye Fan na may emosyon. Kung hindi mo mahanap ang iyong daan palabas, mapapahiya ka, bumantong hininga si Yan Di. Walang in case, kailangan kong lumabas. Nag-aapoy ang mga mata ni Ye Fan, gagawin niya ang lahat para makaalis. Sa bakod na patio, parang landslide ang Dagandong. Huhoho, bakit hindi ka nalang magsibak ng kahoy? Paano kung sumigaw ng ganito? Paano kung pumatay ng baboy? Si Belfinger ay nakadamit bilang isang batang babae sa nayon, nakaupo sa isang kahoy na pier, naglalaro ng chess kasama si Yehuya. Nang marinig niya si Tai Kang sa hindi kalayuan, sumigaw siya muli upang iangat ang palakol, medyo irritable. Mahigit 10 araw nang nakikipagkompetensya si Tai Kang sa palakol upang magsibak ng kahoy. Gayunpaman, ang palakol ay dinala din sa lupa mula sa kahoy na pier. Mukhang malayo pa ito mula sa Tai Kang para maiangat ito ng maayos. Huwag mong sisihin ang iyong kapatid na hindi magaling sa chess, nakangiting sabi ni Yehuya. Foster father, hindi mo ba ako papayagan? Ginagamit mo ang langit at mundo bilang laro ng chess, paano ko maihahambing sa iyo? Si Belfinger ay gumawa ng isang mapanlinlang na boses. Hindi napigilan ni Tai Kang na lumingon at tumingin sa dating 4th Demon King na may, nakakadiri, na tingin. Anong tinitingin-tingin mo? Kunin mo yang palakol mo. Nagalit si Belfinger. Kung hindi dahil sa adoptive father ko, binaril ka ng haring ito hanggang sa mamatay. Naiinis na sabi ni Tai Kang. Isang lalaki na hindi man lang makalabas ng bakuran, ngunit napakabuti ng kanyang bibig, pag-uyam ni Belfinger. Sa sandaling nahulog ang mga salita, biglang nagbago ang mukha ni Belfinger. Bigla siyang tumayo at tumingin sa isang direksyon. Kabanata 3580 Anong itlog? Nang makita ni Tai Kang ang hitsura ni Belfinger, hindi niya maiwasang sumimangot, at may pagdududa na tumingin sa malayo, ngunit wala. Ang matandang demonyong si Baal, na nakasuot ng damit ng isang monghe, ay lumabas sa pintuan at binibigkas ang, Amataba. Master ba, iyon ba?
Tanong ni Belfinger. Hindi ka maaaring magkamali, ang bloodline ng heretic god sa iyo at sa akin ay hindi mapakali, maliban dito, walang demonyo na may ganoong kakayahan. Sinabi ni Bar na may damdamin, oo naman, nakita na nito sa larong ito ng chess, saan ito pupunta? Nag-isip si Tai Kang saglit at nagtanong. Si Satanas ba ang tinutukoy mo? Kaawa-awa kong kapatid, wala ka ba talagang nararamdaman? Mukhang naiinis si Belfinger. Hehe, ang Emperor of the Gun ay mula sa Celestial Clan, at wala siyang dugo ng heretic god, ngunit ito ay naiintindihan, nakangiting sabi ni Bar. Iniwan ng duwag na ito ang Purgatory Fire Lake at pumunta sa Hongmeng. Mapang-asar na sabi ni Tai Kang. Give up. Ang mga ambisyon nito, kaya ba ng isang purgatoryong lawan ng apoy? Belfinger said in a complicated tone, judging from its breath, even if Jeros and Ilaris join forces, it is not at all. Ang kalaban. Hindi nito na ipanalo ang Endless Sea at Storm Valley sa simula, marahil dahil, sa simula ng laban, madiskarteng binigay nito ang lawan ng apoy, upang makalusot sa isip ni Hongmeng. Kakaibang sinabi ni Tai Kang, ang sinaunang Baal Demon God, ikaw Belfinger ay isang pinaghalong dugo ng isang masamang Diyos at isang kalaliman na demonyo, kung gayon si Satanas ay malinaw na isang nahulog na anghel, nasaan ang dugo ng masamang Diyos? Bakit nakikita mo ang hitsura nito? Hindi mo ba alam? Satanas, upang gawin ang kanyang sarili na pinakamahusay. Ginagamit ng makapangyarihang mga demonyo ang mga batas ng masamang Diyos na si Zidi, ang binhi ng demonyo, upang patuloy na isama ang kanilang mga sarili sa mga jin ng mas mataas na antas ng mga demonyo. Napangisi si Belfinger, sa pagkakaalam ko, si Satanas ay muling hinubog ng hindi bababa sa 3 beses sa tulong ng mga demonyo. Sa simula, upang sugpuin ang hari ng mga bulkan, ang dating hari ng purgatoryong lawan ng apoy, si Fan Kainuo, si Satanas ay sumanib sa masamang Diyos ng apoy. Dugo ni Ifrit. Upang harapin sina Jeros at Ilaris, sinipsip nito ang organisasyon ng isang sinaunang Sea Dragon. Pagkatapos, kinuha pa nito ang material ng elemental na demonyong Smilet sa ilalim ng kanyang mga kamay at pinagsama ito. Ang makapangyarihang mga magic gene ng mga elemental na demonyo. Hindi ko alam kung ano ang iba pang mga materyales na ginagamit nito upang muling hubugin ang katawan, ngunit si Satanas ay hindi maaaring ituring na isang purong nahulog na anghel. Maliban kung ang isang adult abyss witch, o anumang high-level na demonyo kahit na ito ay si Gerd, maaaring hindi nito kayang talunin si Satanas sa laman. Nagulat si Tai Kang, nagagawa nitong patuloy itong ipanganak ng mga babaeng demonyo sa ilalim niya. Bagaman ito ay isang proseso lamang ng pagbabago, maaari rin itong naiintindihan ko. Ngumisi si Belfinger, ito ay talagang walang prinsipyo upang maging mas malakas. Kumunot ang noo ni Tai Kang, at kung siya iyon, kahit alam niyang may paraan para lumakas ay hindi niya gagawin. Ano ka ba? Ang patuloy na pagsasama ng iba't ibang mga gene sa kanyang katawan, at pagdaan sa tiyan ng isang babaeng demonyo sa ilalim ng kanyang utos. Hindi kataka-taka. Ang haring ito ay palaging nagtataka, si Satanas ay ipinanganak sa isang nahulog na anghel, bakit siya napunta sa unahan at binugbog ang dalawang sinaunang demonyong hari na sina Jeros at Ilaris? Sabi ni Tai Kang na may pagkadismaya, ang ganitong uri ng opportunistikong pamamaraan, sa huli, ito ay magdurusa lamang sa sarili nitong kahihinatnan. Hanggat maaari itong maging mas malakas, anong paraan ang mahalaga sa iyo? Ito ay ang kakayahan nitong gawin ang nangungunang powerhouse sa napakaraming demonyong handang paglangkuran ito. Nilingaw ni Belfinger ang kanyang ulo at tumingin kay Yehuya, foster father, maaaring si Satanas ay inayos mo rin noon pa. Ngumiti si Yehuya at nagsabi, anong itlog ang hindi itlog, iprito ito sa kaldero, lagyan ng mga pampalasa, tikman sa katunayan, ito ay halos pareho, at ito ay masarap. At saka, hanggat maaari kang tumayo, anong pinagmulan at pagkakakilanlan ang mahalaga? Sabi ni Belfinger. Maganda ang magagamit ng master, nakangiting sabi ni Bar. Saglit na nag-isip si Tai Kang, at sinabing, maaaring si Satanas ay sasali sa 8 pintong kompetisyon na iyon. Bakit, naiintindihan mo ba? Tumawa si Belfinger. Paano ito makakakuha ng kota? Hindi ba para lang yan sa mga taga-8 paaralan? Lumabas si Ye Kyun sa oras na ito at nakangiting sinabi, Master Tai Kang, dahil personal na namagitan si Master Lu, sa pagkakataong ito ang kompetisyon sa 8 sekta, ang mga patakaran ay natural na mababago. Kung susundin pa rin natin ang nakaraang gawin ni Baman, ano ang saysay ng reformang ito? Saglit itong pinag-isipan ni Tai Kang, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng maliwanag na liwanag, kung gayon, ang haring ito ay makikilahok din. Ikaw lang. Hindi ka man lang makapagbuhat ng palakol. Ngumisi si Belfinger. Hindi ito pinansin ni Tai Kang, diretsyong nakatingin kay Yehuya. Foster father, kung ang anak mo ang mananalo sa unang pwesto, pwede mo bang sabihin sa anak mo kung ano ang eksaktong hinahanap mo? Ngumiti si Yehuya daw, Kanger, ikinahihiya mo ako, hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko. Pagkatapos ng nagbago ang pag-uusap, kumikislap ang mga mata ni Yehuya, gusto mong lumahok sa kompetisyon, walang problema, ngunit kailangan mo munang putulin ang kahoy na panggatong. Nagulat ang katawan ni Tai Kang. Siya.
Huminto sa pagbigkas ng salita, buhol-buhol ang kanyang mga kalamnan, at umuumbok ang kanyang asul na mga ugat, at patuloy niyang itinaas ang palako ng malakas. Og! Ang kahabag-habag na hiyawan ay umalingaw-ngaw sa Jiuxiang Tiaingong. Nanginginig ang isang grupo ng mga eksperto mula sa Tiaingong, at walang nang ahas na lumapit sa pangunahing bulwagan. Sa pangunahing bulwagan ng Tiaingong, naghihirap sina Jili Uhe at Qi Sanchuan. Basura! Basura lahat! Galit na kumulog si Feng Jishao, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa asul-gintong liwanag. Nakatayo sa gitna ng bulwagan, ang nakapalibot na espasyo ay tila nasa bingit ng isang malupit na pagbagsak. Napuno ng kapangyarihan ng asul-gintong asul na dragon ang bawat sulok. Ang espasyo ay nabasag at nabaluktot ng walang katapusan, na parabang hindi mabilang na mga pira-piraso ang nagpupumiglas at nanginginig doon. At sina Jili Uhe at Qi Sanchuan, sa espasyong ito, ang kanilang mga katawan ay nasuspine sa hangin, durog at kumikibot. Tila ang bawat buto, bawat pulgada ng laman, ay malapit ng madurog. Ang ganitong uri ng sakit ay hindi maisip para sa mga ordinaryong tao. Bukod sa pagkain, pag-inom, at pagsasaya, ano pa ang ginagawa nyo? Ang aking Shenlong clan ba ay mayroon lamang napakaraming bag ng alak at bag ng bigas? Sa pag-asa lamang sa mga ordinaryong mahiwagang kasanayang ito, ang bloodline na hindi maabot ng Qinglong ay karapat-dapat din sa kompetisyong ito. Tagumpay. Dignified. Wala man lang angkop na kandidato, may katuturan ba iyon? Namutla ang mukha ni Jili Uhe, at nahihirapan siyang nagsabi, Big. Kuya, iligtas mo ang buhay ko. Talagang. Sinubukan namin ang lahat, puno ng takot ang mga mata ni Qi Sanchuan. Pagharap kay Feng Jishao, hindi man lang sila ng ahas na lumaban. Kapag sinubukan mong lumaban gamit ang iyong cultivation base, maaari kang madurog sa isang iglap. Kahit na ang magkapatid ay may bloodline na kaharian ng Six Tribulations Asher Dragon, sa harap ng halimaw na si Feng Jishao, ang 10 Six Tribulation ay walang silbi. Ipinikit ni Feng Jishao ang kanyang mga mata at nagpakawala ng mahabang hininga. Bumalik sa normal ang espasyo sa bulwagan, at bumagsak ang magkapatid sa lupa, umuubo sa kahihiyan. Ang 8-door competition na ito ay hindi lang para kay TNR, kundi tungkol din sa magiging katayuan natin sa harap ng Patron Saint. Nahanap na nina Xiao Wang at Zhou Han kung ang mga pirasong kailangan nila, at nasa likod na tayo ng isang antas. Malaking hakbang na ito. Nakakatawa, ang pamilyang Shenlong, na kilala bilang pinaka-talented at namumukod-tangi, ay walang kahit isang available na material. Si Feng Jishao ay tumingin sa dalawang subordinate na kapatid na may pagkabigo. Talaga, hindi ba't ang Shenlong clan ni Hongmeng ay hindi kasing ganda ng ganid na iyon? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.